ekspresyon ni Leon Mu. Seryoso siyang tiningnan ang Dwarf King, handa ng lumaban. Tumayo ito, tumawa ng malakas. Hayop na tao. Humanap ka pa ng ganyang kagandang babae para lokohin ako. Ang kanyang mga mata ngayon ay nagbago na rin, naging mas mabangis. Mukhang nagalit ninyo na talaga ako. Tawa ng tawa si Zhang Dahai, itinaas ang kanyang damit. Pasensya na, lalaki ako. Kung nagsinungaling ako sa'yo, ano ngayon, kakagatin mo ako? Gusto ko talagang lokohin ka. Nang marinig ito, lalo pang tumindi ang galit sa kanya. Makakatawa lang kayo ngayon. Pagkatapos noon, ginamit ng Dwarf King ang kanyang internal energy. Isang malakas na hangin ang umihip. Mula sa paligid niya, lumabas ang isang malakas na internal energy na parang nag-evolve ang Dwarf King. Ang mga bato ay walang tigil sa paglipad dahil sa pagyanig na ito. Nagngalit ang ngipin ni Leon Mu. Ito ano nang ginawa ng isang to? Tiningnan niya ang Dwarf King, hindi maitago ang gulat sa kanyang mga mata. Napakalakas ng pressure na to. Ang Dwarf King naman dito ay nag-evolve pa rin. Naggalit siya ng ngipin, sumigaw ng malakas. Isang ipo-ipo ang lumitaw ulit. Lahat ng bagay sa paligid ay parang hinihigop papasok. At sa labas naman, ang malalaking bato ay hindi rin mapigilang yumanig. Sa isang iglap lang, nasa labas na ng kuweba si Leon Mu. Inubo siya ng husto dahil sa alikabo. Tumayo si Leon Mu, tiningnan, hindi maiwasang mamangha. Napakalakas ng flux energy. Gumuho na ang buong kuweba. Ang Dwarf King ay nakatayo sa isang mataas na bato, minamaliit siyang tinitingnan. Hoy, tao! Ang kanyang katawan ngayon ay tuluyan ng nagbago. Nawala na rin ang kanyang tangang anyo. Malamig na nagtanong ang Dwarf King, handa ka na bang mamatay? Dito, sa system screen, agad lumitaw ang isang pulang emergency notification. Babala! Babala! Nakakita ng matingkad na pulang enerhiya. Hindi maiwasan ng supervisor ang magulat. Matingkad na pulang enerhiya? Tulala siyang tiningnan ang data report na iyon, kitang-kita ang kaba sa kanyang mga mata. Ito ba, Chi? Pagkatapos matauhan, agad siyang tumayo, nag-report, Presidente. Ang hari ng mga Sea Witch ay nagpakawala ng dakilang sumpa ng Dimensional Dynasty, naging isang king-level monster. Nang marinig ito ng isa pa, hindi niya maiwasang magulat. Ang dakilang sumpa ng Dimensional Dynasty bumaba? Napakagulo nito. Ang buhay ng Southern Dynasty, dahil sa pagbaba ng teknike na ito, papatayin lahat ng mga sumusubo. Sa control panel, kinakabahang sunod-sunod na pinindot. Napakagulo. Bakit nila hinamon yung mga batang yon? Kanselahin ang laro at ipatawag lahat ng mga test team. Kasabay nito, magpadala ng Gold Crystal Fluxer para tulungan ang mga team na lumikas. Ang iba pa ay sumigaw din, naiintindihan. Bumalik sa panig ni Leon Mu. Ang Dwarf King na iyon ngayon ay dahan-dahang lumalapit sa kanya. Iniunat niya ang kanyang kamay na puno ng matutulis na kuko, pagkatapos ay itinaas ito papunta kay Leon Mu. Hindi pa man siya nakakatayo, mainit nang sumugod ang apoy. Nakatayo roon ang Dwarf King, nagpakawala ulit siya ng isa pang puwersa. Walang tigil siyang sumisipol. Sapat na para makitang napakakumpiyansa ng Dwarf King na matatalo niya si Leon Mu. Matamang tinitingnan siya ni Leon Mu, lihim siyang namangha dahil naramdaman niyang nagbago na ang kanyang aura. Tinitingnan ang espada sa kamay nito, lihim na kinumpirma ni Leon Mu, ngayon, hindi natin siya kayang harapin kahit kaunti. Pinagpawisan siya, matamang tinitingnan ang Dwarf King. Ang pressure pa lang na pinakakawalan nito ay nagparamdam na sa kanya ng takot na hindi pa niya naramdaman dati. Dito, pinaikot niya ang espada, pagkatapos ay itinuro diretso sa itaas. Kakatapos lang ng kilos, tinarget na siya ng Dwarf King, malakas na humiwa pababa sa lupa. Sinundan ni Leon Mu ang atake ng Dwarf King. Hindi niya namalayang nanginig ang kanyang katawan. Hindi umiwas si Leon Mu, tulala lang siyang tinitingnan ito. Lumalabas na sobrang takot ng katawan niya, kaya hindi na makagalaw. Kasabay nito, mabilis na sumugod si Ling Xui papunta sa kanya, sumisigaw, tanga. Ano ang tinitingin-tingin mo dyan? Malakas niyang itinulak si Leon Mu sa lupa, nagpatuloy sa pagsasalita, gumising ka na. Wala ka ng oras para matulala pa. Pagkatapos, mabilis na ipinatawag ni Ling Xui ang kanyang espada. Hoy, pangit! Tumingin ka rito.
Habang nagsasalita, malakas siyang humiwa sa Dwarf King. Ibang-iba sa takot ni Liyunmu, si Lingxu naman ay sobrang sabik. Dito naman, naging mabilis na rin ang paghinga ni Liyunmu. Pinapakalma niya ang sarili. Hayop! Bilis, kumilos ka. Pagkatapos noon, nag-aalala siyang tiningnan ang kanyang dalawang kaibigan. Anzi, Little Qiang, okay lang ba kayo? Ngunit ang dalawang ito ay kanina pa pala walang malay. Mukhang hindi nila nakayanan ang pressure na ito ng Dwarf King. At sa sandaling ito, natamaan din si Lingxu, na tilapon palayo. Ang kanyang payat na katawan ay malakas na tumama sa malaking bato sa likuran. Tulala siyang tiningnan ni Liyunmu, nagulat, sumisigaw ng walang pag-asa, Ateksu. Tiningnan siya ng Dwarf King, hindi maiwasang manguyam, pumuri, napakabuting babae. Sayang, mamamatay ka na rito. Ang kanyang mga mata, tinitingnan si Lingxu, ay puno ng pagnanasang pumatay. Ang talim sa kanyang kamay ay nagsimula na ring gumalaw. Si Liyunmu, sa sandaling ito, ay kinakabahan na. Malakas niyang pinalo ang kanyang mga binti na naninigas. Hayop! Bilis, kumilos ka. Ang espada sa kamay ng Dwarf King ay muling itinaas. Malamig siyang nagsalita, paalam, babae. Dito, sobrang kinakabahan si Liyunmu. Nagalit siya ng ngipin, sumigaw, kumilos ka. Sa kabilang banda, ang espada ng Dwarf King ay nagsimula ng humiwa ng malakas pababa kay Lingxu. May kasama pa itong humahagibis na hangin, isang nakakabinging tunog. Tinitingnan ito ni Liyunmu, hindi maiwasang kabahan. Walang tigil siyang sumisigaw, pinapalo ang sarili, bilis, kumilos ka. Ang katawan ni Lingxu, pagkatapos ng tama kanina, ay hindi na niya may angat pa. Nakatingin lang siyang handang mamatay. Sa huli, hindi siya binigo ni Liyunmu. Mabilis siyang nakawala sa takot, lumipad pa itaas. Ang kanyang mga binti, na kanina pa nanginginig hanggang sa manigas, ay mabangis nang sumipa sa ulo ng Dwarf King. Dahil hindi nakapaghanda, pansamantala siyang nawala ng balanse, lumipad diretso sa pader ng bato sa malayo. Hindi maiwasan ni Liyunmu ang mag-alala. Lumingon siya, nagtanong kay Lingxu, Ateksu, kaya mo pa bang tumayo? Kahit nakagagaling lang niya sa pagkakatama hanggang sa sumuka ng dugo, masaya pa rin siyang umiti. Dapat ako ang magtanong sa'yo niyan. Bata, nanginginig ang binti mo, takot ka ba? Puno ng kumpiyansang umiti si Liyunmu. Wala nang oras para matakot ako. Mamamatay ako kung maghihintay pa ako. Sa pagkakataong ito lang, pinabilis ko ang sarili ko. Lumalabas na ginamit mo ang kutsilyo para saksakin ang binti mo para tanggalin ang pamamanhid. Hindi maiwasan ni Lingxu ang mawala ng masabi. Hoy! Kulang ka ba sa dugo? Nagsalita si Liyunmu, sige na. Dahil okay lang naman, maghanda na kayong tumakbo. Kakatapos lang niyang magsalita, dito, isang sasakyan ang mabilis na tumakbo palapit, na nagpagulat sa kanilang dalawa. Sinubukang tumayo ni Lingxu. Mabilis na huminto ang sasakyang iyon sa harap nila. Si Zhang Dahai pala. Kinakabahang sumigaw siya ng malakas, sakay na. Ang pagkilos na ito ay dahil sa ating kapabayaan. Umatras na tayo agad. Agad na lumapit si Lingxu. CJ, hanapin muna natin ang kapatid ko at si Little Qiang. Nasaan sila? Itinuro ni Liyunmu. Nandoon sila ni. Dito, mabilis nang nagising ang Dwarf King. Malakas niyang piniga ang bato, ginamit ito para tumayo. Madilim na tiningnan siya ng Dwarf King. Ikaw na naman. Ang malamig niyang boses ay nagpagulat kay Liyunmu. Hinawakan ng Dwarf King ang masakit niyang bahagi. Ang kanyang mga mata, na parang demonyo, ay kumislap ng pula. Batang walang hiya. Siguradong kukunin ko ulit ang buhay mo. Natulala si Liyunmu, tinitingnan siya. Tiningnan ulit siya ng Dwarf King, inulit ang kanyang sinabi kanina, siguradong kukunin ko ang buhay mo. Ang kanyang mga binti ay nagsimulang lumipad sa ere. Mayabang siyang nagsalita, gusto mo pa bang subukang tumakas sa desperasyon? Tahimik siyang tiningnan ni Liyunmu. Mukhang pansamantala siyang walang maisip na paraan. Lumipad pa itaas ang Dwarf King, itinaas ang kamay, tiningnan ang ibaba. Baka masyado ninyo akong minamaliit. Agad umalingaw-ngaw ang mga nakakabinging kulog. Sa kanyang kamay ay mga kidlat na namumuo. Tinitingnan ito ni Liyunmu, hindi maiwasang kabahan. Sa isip niya, sumisigaw siya, ito bati.
Pagkatapos, agad niyang tiningnan si Ling Xui, sumigaw ng malakas, bilis, sakay na. Ngunit dito, tulala pa rin siya. Mabilis na isang malakas na pagsabog ang agad umalingaw-ngaw. Natilapon si Ling Xui palayo. Sa kabutihang palad para sa kanya, nasalo siya agad ni Zhang Dahai. Mabilis siyang nagsalita, wala ng oras. Kailangan na nating sumakay agad. Nagpupumigla si Ling Xui, sumisigaw, hindi pwede. Ang kapatid ko, nasa loob pa sila. Kasabay nito, kakatapos lang niyang magsalita, biglang lumipad palabas sina Ling An at Lu Qiang. Sumigaw si Liyun Mu, bilis, isakay sila. Tinitingnan ang dalawang nakahandu sa isalupa, hindi maiwasan ni Zhang Dahai ang magulat. Anzi, Little Kayang. Bakit? Wala rin silang gaanong oras para matulala ng ganoon. Agad sumugod si Liyun Mu, hinila ang kanilang mga kwelyo, itinaas sila. Ate Xu, tara na. Apat silang maayos na nakasakay. Nasisiyahang sumigaw si Zhang Dahai, okay. Handa na. Simulan na ang pag-alis. Ngunit hindi pa rin mapakali si Ling Xui. Teka. Sigurado ka bang hindi ka babalik kay Liyun Mu? Habang pinapaandar ang sasakyan, sinabi ni Zhang Dahai, kung hindi tayo tatakas ngayon, wala nang pagkakataon. Ngayon, kung gusto nating talunin ang King-level space monster, maliban na lang kung may himala. Hindi pa rin siya mapakali. Ang puso ni Ling Xui ay parang dinadaluyong ng daan-daang alon. Pero si Liyun Muzi, pinakalma siya ni Zhang Dahai. Huwag kang mag-alala. Kung may himala sa mundong ito, ang taong itod. Huminto sandali, nagpatuloy si Zhang Dahai, si Liyun mo lang iyon. Pansamantala ring nanahimik si Ling Xui. Napakatalas ng mga mata ni Zhang Dahai. Lubos siyang naniniwala kay Liyun Mu. Hindi pa man sila nakakalayo, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa langit, agad tumawag. Ihinto ang sasakyan. Lumalabas na ang tumatakbo na parang baliw sa likuran ay walang iba kundi si Liyun Mu. Hingal na hingal siyang sumisigaw, hintayin ninyo ako. Kahit na malaki ang tiwala niya sa kanyang kaibigan, hindi rin inaasahan ni Zhang Dahai na ganoon kabilis niyang matatapos ang kalaban. Kinakabahang sinabi ni Ling Xui, si Liyun Mu. Zhang Dahai, ihinto mo na ang sasakyan, bilis. Habang tumatakbo, sumisigaw si Liyun Mu, dahan-dahan lang. Hindi ko na kaya pang tumakbo. Dito na namalaya ni Zhang Dahai na hindi siya nagkamali ng dinig. Mabilis niyang inapakan ang preno. Pagkaupo pa lang ni Liyun Mu, hindi na napigilan ni Zhang Dahai ang mang-asa. Ang aga mo namang nakatakas. Handa na akong magsimulang alalahanin ang mga alaala ng mga bayani. Tulala si Liyun Mu. Anong pag-alala sa mga bayani? Hindi maiwasan ni Ling Xui ang magtaka. Paano ka nakatakas? Hindi kaya napatay mo ang hari ng mga dwarf witch? Kinawayan ni Liyun Mu ang kamay. Siyempre, hindi. Paano ko naman magagawa yon ng mag-isa? Napansin ko lang na lumalakas lang siya sa isang limitadong espasyo. Sinubukan ko lang tumakas sa sakop na iyon. Hindi napigilan ni Zhang Dahai ang pumuri. Napakatalino ng batang to. Medyo swerte rin na nakatakas ng ligtas. Hindi rin tumanggi si Liyun Mu. Pagod siyang sumandal sa upuan ng sasakyan, sumagot nga. Naalala ang laban kanina, talagang sobrang nahirapan si Liyun Mu. Walang tigil ang paglabas ng dugo sa kanyang bibig. Mayabang na tiningnan siya ng dwarf witch. Natamaan ka na ng kidlat ko, buhay ka pa rin. Hinawakan niya ang buhok ni Liyun Mu, hinila pa itaas. Hingal na hingal si Liyun Mu, lihim na naiinis. Hayop! Butas ang gitna mo. Nagbuntong hininga ulit ang Dwarf King. Naiwan ka pa para sa kaibigan mo. Nakakaantig talaga ang pagkakaibigan ninyo. Kakatapos lang niyang magsalita, agad niyang ginamit ang kanyang internal energy, malakas siyang itinapon na parang bola. Walang lakas si Liyun Mu. Ang kanyang likod ay muling malakas na tumama sa malaking bato sa likuran. Hindi na naman napigilan ang paglabas ng sariwang dugo. Minamaliit siyang tiningnan ng Dwarf King. Kahit konti lang ang lakas mong yan, gusto mo pa ring harapin ako. Sa sandaling ito, biglang umisi si Liyun Mu ng may katusuhan. Matagal na silang umalis. Siguradong hindi nila alam kung ano nang nangyayari rito. Siguradong hindi nila makikita. Pagkatapos, itinuro ni Liyun Mu ang lalaki. Hoy, Pinocchio! Iba ka sa hitsura mo kanina.
Ngayon, mukhang sobrang interesado si Leon mo. Ngayon, ipapakita ko sa'yo ang isang magandang bagay. Kumislap ang kanyang mga mata, tiningnan ang Dwarf King. Dapat kang magpasalamat sa akin. Shadow System, activate. Umupo si Leon mo ng relax, sumandal sa pader ng bato. Ipapakita ko sa'yo ang isang magandang bagay. Pagkatapos, sumigaw siya ng malakas, sugod. Unang anino, pangalawang anino. Mula sa katawan ni Leon mo, dalawang berdeng lilang anyo ang agad lumipad palabas. Pansamantalang natigilan ang Dwarf King. Nakatayo lang siyang tinitingnan ang dalawang kakaibang sinag ng liwanag na pumapalibot sa kanya. Ano? Mabilis, hindi na siya pinaghintay pa. Agad na lumitaw ang tunay na anyo ng dalawang anino. Siyempre, hindi pa nakakita ng ganitong kakaibang bagay ang Dwarf King. Nagtanong siya sa sarili, ano ba talaga to? Pinahid ni Leon mo ang dugo sa kanyang bibig. Talaga bang iniisip mong hinayaan kong tumakas ang mga kasama ko at naiwan ako dahil gusto kong magsakripisyo para sa kanila? Ayoko lang makita nila kung paano kita pinatay, yun lang. Tiningnan niya itong nalilito habang siya naman ay sobrang mayabang. Sa huli, hindi lahat ng bagay ay pwedeng ibahagi sa iba. Pagkatapos, malakas siyang nag-utos, sige na, unang anino, pangalawang anino, patayin ninyo siya. Kakatapos lang niyang magsalita, malakas nang sumugod ang pangalawang anino, nagpakawala ng malakas na suntok sa Dwarf King na iyon. Hindi pa niya alam kung sino ang kalaban niya, ngunit lumipad na siya para tumakas muna. Mula sa itaas, mas malinaw niyang nakita ang pangalawang anino, ngunit hindi pa rin niya maiwasang magtaka. Hayop! Ano ba to? Isa ba tong nilalang mula sa ibang dimensyon? Impossible. Walang pakialam na nakaupo si Leon mo na parang nanonood ng magandang palabas. Sumigaw siya sa kalaban, hoy. Sabi ko, pangit na yon. Minamaliit niya itong tiningnan, umiti ng mayabang, nagtanong ulit, nakalimutan mo na ba? Ang bagay na tulad niyan. Sa likuran ng Dwarf King, ang unang anino, hindi alam kung kailan, ay mabilis nang nasa likuran niya. Nagpatuloy si Leon mo sa hindi pa tapos na pangungusap, meron pa akong isa. Kakatapos lang niyang magsalita, mabilis nang sumaksak ang unang anino mula sa likuran. Ang dugo mula sa likod at sa bibig ay hindi napigilang lumabas. Isang matinding sakit ang naramdaman niya na nagpasigaw sa kanya. Relax pa ring pinapanood ni Leon mo ang takbo ng laban. Minamaliit siyang nagsalita, tingnan mo. Dito na tumayo si Leon mo, pinagpagan ang kamay. Sige na, malapit nang matapos. Pwede nang bumalik. Nang makita siyang ganoon, hindi maiwasan ng Dwarf King ang magtaka. Saan pupunta ang batang to? Walang pakialam na sumagot si Leon mo, syempre, tatakas ako. Galit na sumigaw ang Dwarf King, hayop ka. Aalis ka na lang ng ganito. Ayaw mo na akong patayin? Halika rito at labanan mo ako. Dito, ang dalawang anino ay walang tigil sa pag-atake. Kakatapos lang niyang magsalita, mabilis na siyang sumalag. Madilim ang mukha ni Leon mo, umiti ng mapanukso. Parang awa mo na. Hindi kita kayang talunin. Bakit ako mananatili para lumaban? Hindi ko sinabing gusto kitang hamunin. Imahinasyon mo lang yon. Ang kanyang mga salita at kilos ay nagpagalit sa kalaban. Sobrang galit ng Dwarf King kaya nagngalit siya ng ngipin. Tumalikod si Leon mo, hindi nakalimutang mag-iwan ng mga salita, bukod pa riyan, ito ay isang battlefield, at ang tagumpay lang ang mahalaga. Sa panahong ito, sinasabi pa rin ng mga tao na ang kaaway ay napakahamak. Lumingon siya, dumila, ng aasar, natatakot akong hindi yan isang tanga. Pagkatapos, tumawa siya ng malakas, walang pakialam na tumakbo. Ganoon lang, aalis na ako. Unang anino at pangalawang anino, sa inyo na to, ha? Bumalik sa kasalukuyan. Si Ling Xue, mukhang dahil sa matinding sugat, ay hindi mapigilang takpan ang bibig, umuubo ng husto. Tinitingnan ang kanyang ekspresyon, hindi maiwasan ni Leon mo ang mag-alala. Ate Xue, ano nang nangyari sa'yo? Yumuko si Ling Xue, pinapakalma siya. Wala to, huwag kang mag-alala. Sobrang nagsisisi siya, hindi niya mapigilang magsalita. Pasensya na, dahil lahat to sa akin kaya kadi. Mahinahong umiti si Ling Xue. Hindi ito pwedeng isisi sa'yo. Ito ang unang beses mong makakita ng isang king-level space monster.
Kung ordinaryong tao, baka matagal nang hindi nakayanan, sumuko na lang sila sa paglaban. Nagpatuloy si Zhang Dahai nga. Tinitingnan ang dalawang tulog na tulog sa likuran. Ito ang reaksyon ng ordinaryong tao sa unang pagkakataon na makakita ng king-level monster. Sa kabilang banda, napakalakas ng willpower mo, di ba? Tiningnan ni Leon Mu ang dalawang walang malay pa rin sa likuran, nagtanong ulit, normal ba yung reaksyong iyon kapag nakakita ng king-level? Kasabay nito, agad tumunog ang system. System notification. Lihim na naghinuha si Leon Mu. Mukhang napatay na ang hari ng mga Dwarf Witch. Ngunit iba sa iniisip niya, dito, humihingal ang Dwarf Witch. Mahigpit niyang hinawakan ang espada sa kanyang kamay, at inanunsyo rin ng system na tapos na ang laban. Ang iyong mga anino ay namatay na lahat. Ang hari ng mga Dwarf Witch ay nakatayo pa ring napakaangas. At si Leon Mu, pagkatapos marinig ang balitang ito, agad na naging seryoso ang kanyang mga mata. Ito ay isang sorpresang hindi inaasahan ni Leon Mu. Tensyonado ang mukha ni Leon Mu. Lihim siyang nag-isip. Hayop! Hindi ko akalaing ganoon kabilis mapapatay ang mga anino. Sa sandaling ito, nag-anunsyo ulit ang system. Dahil namatay na ang mga anino ng host, gusto mo bang i-revive sila agad o i-revive na may kasamang pag-iisip? Lihim na nagkalkula si Leon Mu. I-revive na may kasamang pag-iisip. Ipinaliwanag ng system, ang mga estudyanteng may kasamang pag-iisip ay maaaring mag-upgrade ng anino para maging Dark Soul, magkaroon ng emosyon at simpleng talino, kasabay ng mas mahusay na pagkadalubhasa sa mga combat skill. At syempre, ang kailangan para sa upgrade ay 2,000 puntos. Kinusot ni Leon Mu ang noo. Sige na, hindi na kailangang sabihin. Pipiliin ko ang resurrection na may kasamang pag-iisip. At mula sa kanilang direksyon, makikita ang kaguluhan sa labas. Hindi maiwasan ni Leon Mu ang magtaka. Bakit nagwawala ang mga space monster sa paligid? Kasabay nito, nag-anunsyo ulit ang system, sige. Matagumpay mo nang na-revive at na-upgrade ang Dark Soul. Ang radyo sa sasakyan ngayon lang nag-ingay. Isang kinakabahang boses ang umalingaw-ngaw. Lahat ng mga test team, makinig. Isang king-level monster ang lumitaw sa test field. Nagpasya na ang Fluxer Association na itigil ang kompetisyon at lahat ng mga team ay mabilis na lumikas. Nagulat si Zhang Dahai nang marinig ito. Itigil ang kompetisyon. Ang dami nating puntos, hindi ba't masasayang lang iyon? Kalimutan mo na iyan, mas mahalaga ang buhay. Pagkatapos, lumingon siya kay Leon Mu, nagtanong ulit, Little Mumu, sa tingin mo ba sila? Hindi pa niya natatapos ang kanyang sinasabi, hindi na rin siya nakapagsalita pa. Tinitingnan siyang natutulog sa sasakyan, kahit na walang tigil ang pag-alog ng sasakyan, medyo naawa rin si Zhang Dahai. Tulog na ba siya? Mukhang sobrang pagod na talaga siya. Bumalik sa panig ng Dwarf King. Pagkatapos niyang tapusin ang dalawang anino, humihingal siyang umupo para magpahinga. Tinitingnan ang dalawang nakuha sa harap niya, nagpa siya ang Dwarf King. Kahit napatay ko na ang dalawang ito, nakatakas pa rin ang taong iyon. Kung magkikita kami ulit, siguradong Hindi pa niya natatapos ang kanyang sinasabi, biglang isang kakaibang ingay ang umalingaungaw. Malapit doon, agad kumislap ang mga mata ng Dwarf King. Nagalit siya ng ngipin, tahimik na nagmamasid. Pagkatapos noon, biglang isang malakas na liwanag ang lumabas, na nagpagulat sa Dwarf King, natumba siya. Ang katawang putol-putol ng unang anino ngayon ay nagre-regenerate. Lahat ng bagay ay parang muling nilikha. Sa isang iglap lang, kumislap na ang mga mata ng unang anino. Umupo siya, tumingala, tulala, tinitingnan ang liwanag na iyon na walang tigil sa paglakas, hindi maiwasang magtaka. Ano nang nangyari? Ang unang anino ngayon ay marunong nang magsalita. Bigla siyang nagsalita, ang tono ay katulad ng sa kanyang amo. Hoy, pangit! Naggalit ang ngipin ng Dwarf King. Tahimik siyang nagmamasid kung ano ang nangyayari. Masayang nagpatuloy ang unang anino, hindi mo inaasahan, no? Hindi nagtagal, nagkita ulit tayo. Ang ngiti sa labi ng unang anino ay parang mukha ni Leon Mu, sumisigaw ng may pang-uyam, naaalala mo ba ako? Mabilis na tumayo ang Dwarf King. Ikaw yung nasa loob ng bagay na yon. Bago pa man siya makabawi, nanlisik na ang mga mata ng unang anino, sumugod. Ang mga matang ito ay may dagdag na aura kaysa kanina.
Tinitingnan ito ng Dwarf King, hindi maiwasang mamangha sa isip. Ang bilis! Agad na sinipa ng unang anino ng diretsyo. Ang buong katawan ng Dwarf King ay agad na tumba. Mabilis siyang umupo dahil ayaw niyang magmukhang mahina, ngunit sa loob-loob niya, nag-iingat siya. Hayop! Malapit nang maubos ang lakas ng Space Curse. Pahina na ako ng pahina. Lihim siyang nagkalkula. Mukhang kailangan kong humiram ng kaunting lakas, tulad ng lakas ng sumpa. Hindi napigilan ng Dwarf King ang sumigaw, batang iyan. Naglakas loob pa siyang bumalik. Sa pagkakataong ito, tingnan natin kung paano kita papatayin. Tinakpan ng unang anino ang kanyang paningin gamit ang kamay, naghinuha. Ha! Gusto mo pa bang maglaro ng kidlat? Bigla, sa sandaling iyon, nagulat ulit siya. Kahit ang kanyang mga mata ay hindi maitago ang gulat. Teka! Ito ba, Chi? Tinitingnan ang bilog na pasikot-sikot sa lupa, agad nakilala ng unang anino na ang nasa ilalim ay isang curse formation. At hindi rin maiwasan ng unang anino ang magtaka. Lagi ba iyang nandyan? Bakit hindi ko napansin agad? Hindi kaya nakikita ng mga mata ng anino ang mga energy cluster na hindi nakikita ng mata ng tao? Sakto namang itinaas ng Dwarf King ang kamay. Ang curse formation, kasama ang kidlat, ay nagsasama-sama. Sa paligid ng Dwarf King ngayon, isang dambuhalang sinag ng liwanag ang walang tigil sa pag-ikot. Lihim na nag-isip ang unang anino. Hindi kaya bumalik na ang lakas ng isang to? At mukhang ang curse seal circle na ito ang pinagmumulan ng kanyang lakas. Agad siyang nagkalkula sa isip. Kailangang humanap ng paraan para sirain ang magic circle. Mayabang na nagsalita ang Dwarf King, sige na, malapit nang maging handa. Pagkatapos, ginamit niya ang lahat ng kanyang kakayahan, sumugod. Pwede na kitang dalhin sa kabilang buhay. Ang espada sa kanyang kamay ay mabilis na ipinatawag. Ang Dwarf King ngayon ay maseryoso na. Nang sumugod siya, aakmang magpakawala ng tiyak na suntok, kalmado pa ring nakatayo roon ang unang anino. Sa isang iglap lang, nang sumugod ang Dwarf King, kasabay nito, isang malakas na pagsabog ang umalingaungaw. Sa paligid niya, makapal ang alikabok. Sumigaw ang Dwarf King, batang walang hiya. Ang bilis mong magtago. Saan ka nagtago? Kasabay nito, ang dulo ng sapatos ng unang anino ay mabilis nang malapit sa kanyang ulo. Hoy! Dito! Mabilis na itinaas ng Dwarf King ang kamay para sumalag. Ang kanyang paggalaw at pag-iwas ay napakabihasa rin. Tumalsik pabalik ang unang anino. Agad niyang ginamit ang kamay bilang suporta para hindi matumba. Malakas na tumama ang dalawang kamay sa lupa. Lahat ng bagay sa paligid, dahil sa mga internal energy na ito, ay lumilipad pa itaas. Hindi pa rin sumusuko ang unang anino. Nagpatuloy siyang lumipad pa itaas, sinipa ng malakas ang ulo ng Dwarf King. Ngunit syempre, hindi rin siya hinayaan ng kalaban na umatake ng walang tigil. Mabilis na hinawakan ng mga kamay nito ang paa ng unang anino, mahigpit na hinawakan. Kasabay nito, medyo nagulat din ang unang anino. Ang bilis ng Dwarf King. Kung seryoso, talagang hindi biro. Mahigpit niyang hinawakan ang bukong-bukong ng unang anino, itinapon, naiinis na sinabi, napakagulo. Tumatalon siya na parang patay na daga. Ang katawan ng unang anino ngayon ay parang basketball. Itinapon niya ito ng isang beses, lumipad ito ng napakalayo. Ngunit hindi alam kung ano ang iniisip niya, biglang umiti ng bahagya ang unang anino. At ang ngiting iyon ay mabilis na napansin ng Dwarf King. Tiningnan niya ito, hindi maiwasang magulat. Bigla, ang mga mata ng Dwarf King ay biglang nagbago. Mukhang may napansin siya. Tulala siyang tiningnan ang bilis ng paglipad ni Liyunmu, lihim na naghinuha. Hindi kaya gusto niyang sirain ang magic circle. Ang kamay ng unang anino ngayon ay nakaabot na sa bilog na iyon. Lahat ay ayon sa plano. At dito, mabilis ding napansin ng Dwarf King. Lihim siyang nagulat. Paano nangyari yon? Ang taong ito, di. Huminto sandali, hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Nakikita niya ang aking curse seal circle. Sa itaas, sobrang sabik ang unang anino, tumatawa ng malakas. Nahanap ko na. At ganoon lang, ang kanyang dalawang kamay ay mabilis na sumuot sa mga siwang sa loob, direktang pinaghiwalay ito.
Sa huli, sa isang iglap lang, ang Cursed Seal Circle ng Dwarf King ay tuluyan ng nasira. Hindi niya maiwasang magalit, sumigaw, hayop. Ginawa talaga to ng batang to. Galit na galit ang Dwarf King, baliw na sumisigaw, hindi kita mapapatawad. Kakatapos lang niyang magsalita, agad siyang lumipad pa itaas. Ang mga bato sa ibaba, dahil sa pagyanig, ay nadurog. Naapektuhan din ang unang anino dahil dito. Umupo siya mula sa mga guho, umubo ng ilang beses. Ang sakit. Lihim na nagkalkula ang unang anino. Kahit hindi na siya makaka-absorb pa ng mas maraming lakas, mas malakas pa rin siya sa akin ng husto. Agad nagkalkula ang unang anino. Huwag siyang bigyan ng pagkakataong umatake. Ngunit pagkakita pa lang niyang lumapag, nagulat ulit siya. Ha! Pag-recruit ng kaaway. Pagkaisip pa lang nito, isang tusong iti ang lumitaw sa unang anino. Ang teknike na to, sakto lang na magagamit dito. Pagkatapos noon, agad siyang humagibis papunta sa Dwarf King. Siya naman ngayon ay medyo nagulat din isang atake ang lumipad. Ang mga bato, na parang may makina, ay walang tigil sa pagsugod sa Dwarf King. At syempre, nakaiwas pa rin siya. Wala man lang siyang kahit anong pinsala. Tiningnan ng Dwarf King ang unang anino, walang pakialam na ng aasar, hoy, bata. Kanina, napakalupit mo. Ngayon, ako naman. Umiti siya ng inosente, nagtanong, nakalimutan mo na bang hindi lang ako ang kalaban mo? Kakatapos lang niyang magsalita, agad lumitaw ang pangalawang anino sa likuran ng Dwarf King na nagpagulat sa kanya. Kumislap ang kanyang mga mata. Ang kanyang dalawang pangil, dahil sa inis, ay naggangalit, mukhang napaka-nakakatakot. At bago pa man makakilos, matagumpay nang napatumba ng pangalawang anino ang Dwarf King ng isang suntok. Dito, sinamantala ng unang anino ang pagkakataon, hindi hinayaang mag-isip ang kalaban, mabilis na sumugod, breaking kick. Ang unang anino at pangalawang anino ngayon ay sobrang saya. Itinuring nilang bola ang Dwarf King, walang tigil sa pagpasa sa isa't isa, paulit-ulit, nilalampasan ito. Sunod-sunod siyang tinatamaan, ngunit ang kaya lang niyang gawin ay lihim na magalit. Hayop! Ang atake ng isang to, parang tubig. Hindi ako makatakas. Mabilis niyang napagtanto. Alam niyang hindi ako matatalo ng mga direktang atake. Gusto niyang magpatuloy sa pag-atake ng ganito, paikutan ako hanggang mamatay. Sa isip ng Dwarf King, naghihirap siya. Mukhang sa pagkakataong ito, talagang papatayin ako ng hamak na kontrabidang ito. Mamamatay ako ng ganito kasuklam-suklam. Pagkatapos noon, ginamit niya ang lahat ng kanyang huling reaksyon, hinawakan ang paa ng unang anino. Hindi ako papayag. Hindi niya akalaing hanggang sa huling sandali, makakalaban pa rin ito. Hindi maiwasan ng unang anino ang magulat, sumigaw, ano? Agad na umakyat ang Dwarf King sa likuran ng unang anino, pagkatapos ay mahigpit na hinawakan. Naiinis siyang sumigaw, ano ba to? Galit na sumigaw ang Dwarf King, kahit mamatay ako. Kung gayon, tumayo ka rito, mamatay ka kasama ko. Sobrang nagulat ang unang anino. Ano? Lumingon siya sa likuran niya, pinagmasdan. Ang katawan ng Dwarf King ay walang tigil sa paglaki. Ang unang anino ngayon ay mabilis nang napagtanto na ang isang to, gusto niyang magpakamatay. Tinitingnan ang buong katawan nito na parang lobo, naiinis ang unang anino. Gusto ng isang to na mamatay kasama ko. Mahigpit siyang hinahawakan nito. Kahit gustuhin niyang magpumiglas, mahirap. Naiinis na nagmura ang unang anino. Hayop! Kasabay nito, isang braso niya ang mabilis na nakaabot. Sumigaw ang unang anino, battle armor. At pagkatapos noon, nang tuluyan na siyang nanigas, agad sumigaw ang Dwarf King ng isang beses. Isang malakas na pagsabog ang agad umalingaw-ngaw. Umakyat ang usok at apoy kahit saan. Ang pagsabog na ito ay sobrang nakakagulat. Naapektuhan din ang paligid, yumanig na parang lindol. Hindi maiwasan ng mga dumadaan ang magtaka. Ano nang nangyari? Sila ang elite squad ng Heavenly Cloud Palace. Mabilis na naghinuha ang babae. May nakapatay na ba sa hari ng mga Dwarf Witch? Huli na tayo. Mabilis silang tumakbo papunta sa kabilang direksyon. Sobrang nagulat silang dalawa nang makita ang berdeng anyo na kumikislap sa malayo. Tingnan mo. May tao sa makapal na usok.
Ang binatang iyon ay hindi maiwasang mausisang pagmasdan ang armor sa kanyang katawan. Pagtingin ng mas malapitan, agad niyang natukoy na ang suot ng unang anino ay pag-aari ng War God Hall. Dito, namutla si Liyun Mu. Bigla siyang nagising mula sa maikling tulog, ngunit hindi pa rin niya maiwasang magulat. Nag-aalalang nagtanong si Zhang Dahai, bakit? Nanaginip ka ba ng masama? Nalilito si Liyun Mu. Tulala siyang sumandal sa upuan. Napakadelikado. Mabuti na lang, na-disconnect ko agad ang Dark Soul, kung hindi, patay na ako. Kasabay ding nag-anunsyo ang system. Binabati kita. Napatay mo na ang hari ng mga Dwarf Witch, ang pinakamalakas na space monster sa kasalukuyang lugar. Lihim na natuwa si Liyun Mu. Mukhang hindi pa namatay ang unang anino sa ilalim ng dobleng proteksyon ng Battle Armor at Golden Heavy Armor. Pagkatapos noon, sunod-sunod na anunsyo. Si Liyun Mu, pagkatapos ng biyaheng ito, mukhang nakakuha na naman ng maraming nakuha. Sabik siyang hindi mapigilang sumigaw, ang galing. Yayaman na ako. Sumigaw din si Zhang Dahai, ano ba yan? Nagulat pa ako. Si Liyun Mu ngayon ay tumingin sa bintana ng sasakyan. Tuwang-tuwa siyang sinabi sa kanyang kaibigan, Hoy, Zhang Dahai, tingnan mo oh. Agad na nakita ni Liyun Mu ang problema. Mukhang may napapalibutan ng mga space monster. Sinundan ito ng tingin ni Zhang Dahai. Hindi ba't si Lisi iyon ng ating akademya? Bakit siya nag-iisa? Nahiwalay na ba siya sa mga kasama niya? Bigla, nagkaroon ulit siya ng mapangahas na ideya. Hoy! Iligtas natin siya, ha? Nagulat din si Zhang Dahai. Ano? Iligtas siya. Agad binuksan ni Liyun Mu ang pinto ng sasakyan. Lahat tayo ay nasa iisang akademya, kaya maganda ang magtulungan tayo. Muli na namang nataranta si Zhang Dahai. Hoy! Napakadelikado niyan. Dumaan ka sa pinto. Pinto? Tinitingnan ang kanyang anyo, hindi niya maiwasang magtaka. Bakit pagkatapos mong magising, naging ganyan kakasabik? Masayang sumagot si Ling Xue, hindi kaya type niya yung babae ng iba? Nagpalito rin kay Zhang Dahai ang tanong na ito. Dito, si Lisi ay nahihirapan sa mga halimaw na iyon. Lumayo kayo. Ang mga halimaw na ito. Puno ng dugo nila ang kanyang mukha na nagpainis kay Lisi. Hayop! Biglang nagwala ang mga space monster. Nawala na tayong lahat. Habang nagsasalita si Lisi, baliw siyang sunod-sunod na humihiwa sa kanila. Sa sobrang abala sa pakikipaglaban, hindi na malaya ni Lisi na natapakan na niya ang buntot ng kung sinong hayop. Ang kanyang mga hakbang dahil sa buntot na iyon ay naging alanganin. At ito rin ay mabangis na iwinasiwas ang buntot. Mabilis siyang natilapon nito. Ang kanyang maliit na katawan ay hindi mapigilang makaramdam ng sakit. Pagkatalo pa lang niya, sinamantala na ng space monster na iyon ang pagkakataon, umuungol pagkatapos ay sumugod. Si Lisi ngayon ay hindi na makalaban pa. Mahigpit niyang ipinikit ang mga mata, sumisigaw sa isip tapos na. Kasabay nito, ang liig ng space monster na iyon ay mabilis na hinawakan ng isang matigas na braso. Hindi tumingin si Liyun Mu sa kanya, ngunit nang makitang nakapikit pa rin si Lisi, napilitan siyang magsalita para magsignal, Hoy. Madaling itinaas ni Liyun Mu ang halimaw na iyon. Bahagyan niyang inikiling ang ulo, tinawag siya, Lisi. Ang liwanag ng araw ay nakakasilaw na nagpamukha sa kanya na parang isang Diyos. Nag-aalalang nagtanong si Liyun Mu, hindi ka ba nasugatan? Sa paligid ni Lisi ay puno ng kulay rosas. Pakiramdam niya, ang kanyang mukha ay parang hinahanginan ng malamig na hangin, walang tigil sa pamumula. Walang kamalay-malay na sumagot si Lisi, ako okay lang ako. Pagkatapos malaman na okay lang ang kanyang kaibigan, agad na nag-focus si Liyun Mu sa pagharap sa mga halimaw. Puno ng dugo nila ang buong katawan mo. Para kay Liyun Mu, wala lang ang mga ito. Kahit isang buong kawan ang kalabanin niya, mukha pa rin siyang puno ng sigasig. Ito na ang huli. Tapos na lahat. Tulala lang si Lisi, tinitingnan ang binata sa harap niya, sinasabi sa sarili, parang siya si Liyun Mu. Napakagaling niya. Kasabay nito, isang malakas na boses ang nagpabalik kay Lisi sa realidad. Hoy! Pagkarinig pa lang, agad siyang lumingon. Sinamaan ng tingin ni Zhang Dahai si Liyun Mu. Tapos ka na bang maglaro? Kailangan na nating bumalik agad.
Tiningnan siya ni Lizzie, nagulat. Manyak na nakasuot ng damit pambabae. Naiinis na tumutol si Zhang Dahai, hindi ako iyon. Itinuro ni Leon mo si Zhang Dahai. Gusto mo bang sumabay sa sasakyan namin para bumalik? Umiti si Lizzie ng napakatingkad. Ha? Pwede ba? Salamat. Mabilis na nagmaneho ang sasakyan papunta sa paaralan. Ito ang Gufeng Academy. Hindi pa rin gising sinalingan at Lukyang. Inilagay sila sa stretcher, kinalagkad palayo. Tinitingnan ni Leon mo ang kanyang mga kaibigan na ganito ang kalagayan, naiinis siya. Hoy! Dapat mas dahan-dahan ka. Sugatan siya, alam mo ba kung paano humawak ng stretcher? Nakita ng dalawang binata si Leon mo mula sa malayo, nagtanong sa isa't isa. Hoy! Siya ba iyon? Nagulat ang katabi. Ha? Ano? Ikinuwento ng binatang iyon, hindi ba? Hindi mo pa alam? Ang grupo nila, napakaganda ng ginawa, direktang itinaas ang ranking ng Gufeng City ng higit sa 30 ranggo. Sa hinaharap, ang katayuan at ang mga mapagkukunang ipapamahagi sa syudad ay lubos na mapapabuti. Ang mga taga Gufeng City, sa loob ng libu-libong taon, ay nasa hulihan lang. Dahil sa kanila, sa wakas, nakaangat na rin sila. Habang nagtuturo-turo si Leon Mu, biglang mula sa likuran niya, sumugod si Tang-an, malakas siyang sinuntok. Mahal kong kapatid. Naiinis na lumingon si Leon Mu, sumigaw, hoy. Ano nang ginagawa mo? Nagulat pa ako. Madilim ang mukha ni Tang-an, umisi ng may katusuhan. Natakot ba kita? Sige na, huminga ka, huminga ka. Huwag kang matakot. Malamig na nagtanong si Leon Mu, naniniwala ka ba o hindi, kung hahawakan mo pa ako ng ganito, bubugbugin kita. Makapal pa rin ang mukha ni Tang-an, nagpatuloy sa pagbibiro. Tingnan mo nga ang sarili mo. Siguradong nasugatan ka. Kung hindi, bakit ang dumi at sira ng damit mo? Nagpakita ng pagkasuklam si Leon Mu. Wala kang pakialam. Okay lang ako. Umalis ka na. Huwag mo akong hawakan. Pagkatapos noon, umikot siya. Nang makawala sa mapilit na tao, hayop. Ano nang problema ng isang to? Parang manyak. Hoy! Bakit hindi ko makita si Liu Naiji? Hindi pa ba siya bumabalik? Habang tumitingin-tingin, lumapit si Lizzie, sumigaw ng malakas, na nagpagulat kay Leon Mu, lumingon siya. Hello, little Mu Miu. Tiningnan siya ni Leon Mu, nagtatakang nagtanong, ikaw ba yan? Kumunot ang noo ni Lizzie. Anong ikaw ba yan? Ang lamig mo naman. Nagtataka siyang nagtanong, bakit mo ako tinatawag na Little Mumu? Nagsalita ulit si Lizzie, hindi ba't yung manyak na nakasuot ng damit pambabae ang tumatawag sa iyo ng ganyan? Bakit? Pwede siyang tumawag, ako hindi. Hindi rin makapagtalo si Leon Mu sa mapilit na babaeng ito. Kalimutan mo na yan. Gawin mo na kung ano nang gusto mo. Masayang umiti si Lizzie. Nga pala, ngayong gabi tayo. Hindi pinansin ni Leon Mu si Lizzie, direktang tiningnan ang binatang papalapit. Kaklase, nakita mo na ba si Liu Naiji? Kirans. Masayang sumagot ang isa pa, siguradong bumalik na siya. Nakita ko ang battle chariot nila na nakaparada roon. Mausisang nagtanong si Lizzie, sobrang nag-aalala ka kay Liu Naiji. Kayo ba? Dumilim ang mukha ni Leon Mu. Bakit ko sasabihin sa'yo? Biglang naging malamig si Leon Mu sa kanya, hindi maiwasan ni Lizzie ang mainis. Pagkatapos, mabilis siyang nagbago ng kilos. Kalimutan mo na yan. Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Wala siyang malubhang sugat, bahagya lang. Siguradong bumalik na siya para magpagaling. Masayang nagtanong si Leon Mu, talaga? Pagkatapos, nauna siyang naglakad. Si Lizzie ay sunod-sunod lang sa likuran. Hindi siya nahihiyang magsalita, hoy. Sabay tayong maghapunan, ha? Nagulat na nagtanong si Leon Mu, sabay maghapunan? Walang pakialam siyang sumagot. Para makabawi sa pagligtas mo sa akin, pumunta ka sa dormitoryo ko at tikman mo ang luto ko. Ngunit agad tumanggi si Leon Mu. Pasensya na, may gagawin pa ako ngayong gabi. Talagang wala akong oras. Sa ibang araw na lang kita ililibre kumain. Medyo nalungkot si Lizzie. Tinakpan niya ang kanyang ekspresyon, ngunit hindi man lang pinansin ni Leon Mu. Mabilis siyang umalis.
Ganoon na lang ha. Bye-bye. Gustong humabol ng mga paa ni Lizzie, ngunit may kaunti pa siyang natitirang katinuan. Hindi pa siya nakakalayo, hindi na napigilan ni Lizzie ang sumigaw ng malakas, "Little Mumu." Lumingon si Leon Mu, nagtatakang nagtanong kay Lizzie sa kabilang banda, "Jith, bakit?" Masaya pa rin siyang nagtanong para makasigurado, kailan yung ibang araw. Hindi rin kayang tumanggi ng diretsyo ni Leon Mu. Nautal lang siya. Sa totoo lang ang ibig sabihin niyan ay si Zhang Dahay naman dito ay hindi pa nagpapalit ng kakaibang damit pambabae. Nakatago siya sa isang sulok ng pader na antig hanggang sa mapaluha. Ang ating maliit na Mumu, sa wakas, lumaki na. Ang kaibigan niyang dumadaan ay sobrang nandidiri. Umiiyak at naninilip tong manyak na to. Sa wakas, nakabalik na rin siya sa kanyang silid. Sumigaw si Leon Mu ng malakas. Sa wakas, makikita ko na ng malinaw ang gantimpala ng magpakamatay ang hari ng mga dwarf witch. Hindi na ako makapaghintay. Pagkatapos, isa-isa niyang kinuha ang mga ito, pinagmamasdan. Ang ganda ng disenyo. Kumpleto ang set, dimensional box. Bigla, parang may nakita siyang napaka-nakakatakot. Nagulat si Leon Mu. Teka! Hawak niya ang batong iyon sa kamay, dumilim ang mukha. Ang bagay na to hindi kayad. Hawak ni Leon Mu ang batong iyon, sinusuri. Hindi kaya ito ang maalamat na bagay, ang Space Mother Stone? Habang sinasabi ito, itinaas niya ang maliit na bato sa harap ng kanyang mga mata, pinagmamasdan. Agad-agad, mabilis siyang tumakbo. Tama! Naaalala kong nakasulat ito sa libro. Pagkatapos ng matagal na paghahalungkat, nagulo ang buong silid, masayang natagpuan na ni Leon Mu. Binuklat-buklat niya ito, naghahanap. Sa wakas, may impormasyon na. Inilagay ni Leon Mu ang bato sa harap ng larawan para ikumpara. Hindi nga. Ito nga. Ayon sa nakasulat, ang Space Mother Stone ay isang bagay na parang isang kayamanan, kayang magbukas ng isang independenteng dimensional world. Pagkatapos i-refine, ang may-ari ng Space Mother Stone ay magiging amo ng independenteng mundong ito. Sobrang nasisiyahan siya sa bagay na ito. Mukhang sa pagkakataong ito, talagang nakapulot ako ng kayamanan. Ang hari ng mga dwarf witch, masasabing hindi na sayang ang kanyang pagpapakamatay. Pagkatapos noon, masayang sumigaw si Leon Mu, "System. Gusto kong i-refine ang Mother Stone." Ngunit para i-refine ito, kailangan ng 30,000 puntos. Napanganga si Leon Mu sa gulat. Ha? Ang mahal naman. Niloloko mo pa ba pati ang amo mo? Sarili kong Mother Stone to, bakit ang mahal ng refining fee? Sa huli, napilitan din siyang pumayag. Kalimutan mo na. 30,000 de, edi 30,000 de. Wala na rin namang ibang paraan. Pagkatapos noon, ipinikit ni Leon Mu ang kanyang mga mata, nagpahinga sandali. Kakaidlip pa lang niya, inanunsyo na ng system na matagumpay na ang pag-refine. Hindi maiwasan ni Leon Mu ang magulat. Mabilis niyang iminulat ang kanyang mga mata, pumuri. Ang bilis! Ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata, nagulat ulit si Leon Mu, lumingalinga. Ang lugar kung saan siya nakatayo ngayon ay hindi na ang kanyang silid tulugan. Ito ba ang mundong nilikha ng Mother Stone? Interesado niyang pinagmasdan ang paligid. Ang malawak na kalangitan na puno ng bituin na ito, masasabing nakita ko na ang pinakamagandang bagay. Hindi mapigilan ni Leon Mu ang kanyang tuwa. Itinaas niya ang dalawang kamay, masayang sumigaw ng malakas. Nagsimulang umupo si Leon Mu, sinusuri. Kahit na medyo malaki ang espasyo rito, ang lupang nasa ilalim ng aking mga paa ay sobrang liit naman, di ba? Iwinasiwas niya ang kamay, itinapon ang batong hawak niya. Kung itatapon mo ang kahit anong bagay sa isang maliit na lugar na tulad nito, mapupuno agad. Ang bato, pagkatapos itapon, ay agad natunaw, na parang nasa isang walang katapusang karagatan siya. Tiningnan ito ni Leon Mu, hindi maiwasang magulat, sumigaw, aba. Lumaki na. Tumingin ulit siya sa paligid. Masasabing ang lupang ito ay lalaki pagkatapos mag-absorb ng space crystal. Bigla, parang may naisip siyang magandang ideya. Tuwang-tuwa siyang nagsalita sa sarili, hoy. Kung ganoon, nagpatuloy si Leon Mu sa pagtapon ng hindi mabilang na bato sa himpapawid. Mas malaki. Mas malaki. Hingal na hingal siyang humiga,
itinapon ang mahigit 100 kristal sa isang hininga. Nakakapagod. Pero ang ganitong pagod, siguradong sulit. Ang lugar kung saan nakahiga si Leon Mu ngayon ay naging isang malawak na lupain, mas malaki kaysa kanina. Masaya siyang nagtanong sa sarili, ang lugar na ito, naging ganito na kalaki. Hindi ko alam kung may maitutulong ba ito sa akin. Sa isiping iyon, bigla niyang napagtanto ang sitwasyon, naging malungkot din siya. Hayop! Ang impulsibo ko talaga. Hindi ko man lang alam kung para saan ito, ang dami ko ng nasayang na kristal. Kasabay nito, agad ipinaliwanag ng system, ito ang Star Realm sa iyong mundo. Nagtaka si Leon Mu, Star Realm? Nagsalita ulit ang system, ang puwersang ipinanganak sa host, dahil sa kasalukuyang mababang antas ng host, ay kaya lang mag-absorb ng pinsala mula sa mga panlabas na atake. Dumilim ang mukha ni Leon Mu, kinagat ang kamay. Ginagamit din pala to para sa depensa. Ang Golden Heavy Armor at ang Battle Armor, ngayon ay dinagdagan pa ng puwersa ng mundo. Para akong may meat cushion na damit. Nagsalita ulit ang system, ngunit ang iyong Star Realm ngayon ay masyadong maliit at ang pinsalang kayang maabsorb ay halos baliwala. Nang marinig ito ni Leon Mu, hindi niya maiwasang magulat, sumigaw, ha? Maliit to. Tingnan mo nga. Ito, kahit konti, 70 bawas 80 metro kwadrado na to. Napansin kong nitong mga nakaraang araw, sobrang nega mo na talaga. Pagkatapos ng matagal na pagtatalo, napagod na rin si Leon Mu, umupo, nakanguso. Pagkatapos ng matagal na panahon, gumastos ako ng 30,000 puntos at mahigit 100 kristal. Pero sa huli, isang walang kwentang bagay lang ang nakuha ko. Humiga siya, tiningnan ang system. Pero sa teorya, basta may sapat na kristal, ang Star Realm na ito ay magiging invincible. O baka dapat magtapon pa ako ng ilang kristal? Pagkasabi nito, biglang natigilan si Leon Mu, na parang isang taong biglang nagising mula sa mga tukso. Kinamot niya ang ulo. Delikado. Delikado. Muntik na akong mahulog sa bitag ng system. Isa itong walang katapusang hukay. Gusto lang nitong bangkarotehin ako. Sumisigaw siyang mag-isa. Kahit na kaya nitong mag-absorb ng pinsala, napakaakit pa rin. Ngunit pagkasabi nito, nanahimik ulit si Leon Mu. Tiningnan niya ang system. Pagkatapos ng ilang sandaling pagtingin, sumigaw siya sa isip, o baka dapat magtapon pa ako ng isa pa? Isa lang. Si Leon Mu ngayon ay parang isang adik. Kasabay nito, tumunog ang communication bell. Si Zhang Dahai ang tumatawag. Pagkasagot pa lang, nagmamadali na siya, Hoy, Little Mumu. Bilis, magbihis ka at pumunta sa plaza. Nagulat si Leon Mu. Ha? Ano nang nangyari? Bakit ang bilis naman? Sabihin mo nga ng malinaw kung ano ng problema. Pagkatapos noon, mabilis na nagbihis si Leon Mu, pumunta sa lugar na sinabi ni Zhang Dahai. Plaza ng Gufeng Courtyard. Habang tumatakbo, hingal na hingal siya. Ang tagal. Akala ko nagtipon na lahat. Akala ko naman kung saan na napunta sina Zhang Dahai. Pagkakita pa lang sa kanya ni Lisi, masaya siyang kumaway. Little Mumu, dito. Lumapit si Leon Mu, hindi maiwasang magtaka. Bakit ikaw? Nadismaya si Lisi. Ha? Ano nang ibig mong sabihin? Prangkang sinabi ni Leon Mu, bumalik ka na sa grupo mo. Ano nang ginagawa mo lagi sa grupo namin? Nawalan ng gana si Lisi. Hoy! Kailangan mo ba talagang maging ganyan kalupit? Hindi maiwasan ni Ling Xui ang matuwa. Ang sarap talaga ng kabataan. Kasabay nito, isang masayang boses ang agad umalingaw-ngaw. Hindi pa man nakakabawi si Leon Mu, niyakap na siya ng kung sinong braso. Leon Mu. Ang saya ko't okay ka lang. Tiningnan siya ni Liu Naiji, masayang umiti. Zhang Dahai, matagal na tayong hindi nagkita. Niyakap ni Leon Mu ang kanyang binti, naiinis na sinabi, pesting babae. Ginulat mo ako. Bumaba ka nga. Ang bigat mo. Palakaibigang sinabi ni Liu Naiji, narinig kong in-assassinate ka rin tulad ni Luopu. Sobrang nag-alala ako. Guminhawa ang pakiramdam ko nang makita kong ligtas ka. Tinitingnan si Liu Naiji na masayang nakikipag-usap kay Leon Mu, ang mukha ni Lisi ay parang siyopao. Kasabay nito, isang mayabang na boses ang umalingaw-ngaw. Hindi ba't si Leon Mu yan at ang kanyang mayayamang ikalawang henerasyong grupo?
Ang boses na iyon ay walang iba kundi si Hao-yu. Mayabang siyang nagsalita, nakakagulat. Akala ko matagal ka ng patay. Tiningnan niya si Leon-mu nang aasar, kumusta na? Komportable bang maging aso ng mga mayayaman? Naiinis na nag-isip si Leon-mu. Bakit ba tong baliw na asong to ulit? Nakakainis talaga. Hindi pa rin sumasagot si Leon-mu. Sumigaw ulit si Hao-yu ng malakas, hoy. Ikaw ang kinakausap ko. Bago pa man siya makakilos, lumapit na si Zhang Dahai. Tiningnan niya ito ng masama. Ang tagal na nating hindi nagkita, hindi pa rin tumataas ang lakas mo, pero ang baho ng bibig mo, malaking pagbabago yan. Sobrang galit ni Hao-yu, sumugod, hinawakan ang kwelyo ni Zhang Dahai. Hoy! Mayamang ikalawang henerasyon na mabaho. Gusto mo bang makipag-away, ha? Ulitin mo iyan kung matapang ka. Ang malamig na boses ni Zhang Dahai ay nagpagulat sa kanya. Siyempre, ayoko nang makipag-away pa. Pero kung sinasabi mong gusto mong makipag-away, sige, laban na. Ang kanyang mukha ay parang demonyo, ang kanyang mga mata ay parang naglalaman ng buong impyerno, matamang tinitingnan si Hao-yu nang hindi kumukurap. Sa harap ng aura ni Zhang Dahai, agad ding binitawan ni Hao-yu ang kamay, malakas siyang itinulak, pagkatapos ay akmang umalis. Pagkatalikod pa lang niya, nakasalubong niya si Libawen na nakatayo sa likuran. Guro Li. Tiningnan siya nito nang may pang-uyam. Ang init talaga ng ulo ng mga kabataan ngayon. Hindi man lang tiningnan ni Libawen si Hao-yu. Itinuon niya ang mukha sa babaeng nakaupo roon. Lingsu, ibaba mo na ang flux energy gun mo. Bahagyang umiti si Lingsu, naiinip. Nahuli na pala ako ni Sir. Pagkatapos noon, tiningnan ni Lingsu si Hao-yu. Bata, dapat kang magpasalamat sa guro. Kung hindi kanina, kung kumilos ka Huminto sandali, ang kanyang mga mata ay mukhang mas nakakatakot pa kaysa kay Zhang Dahai ng 10 beses. Malamig na nagbanta si Lingsu, siguradong mamamatay ka. Si Leon mo naman dito ay ngumiti rin, lumapit kay Hao-yu, sumisigaw, ha? Ano? Gusto mong makipag-away? Umatras si Zhang Dahai, ngumisi ng may katusuhan. Ang batang nagngangalang Hao-yu na iyon, sobrang malas niya talaga. Tiningnan siya ni Lingsu, hindi maiwasang maawa. Ang batang Hao-yu na to, sino ang hindi niya hinahamon, si Leon mo pa talaga. Umiti rin ang pilit si Zhang Dahai. Nga! Si Ling-an naman dito, sumisigaw, nag-cheer, sige na, Leon mo. Lagi niya tayong minamaliit. Sabik din si Lukyang. Huwag kang magpapatalo. Sobrang nagmamadali si Hao-yu. Mabilis siyang sumugod kay Leon mo. Internal energy na may dalang galit. Matagal na kitang tinitiis, bata. Hintayin mong maturuan ka ng leksyon. Ngunit sa harap ng kanyang aura, marahan lang umiwas si Leon mo ng napakadali. Nagsimulang makaramdam si Hao-yu na may mali, ngunit hindi rin niya itinigil ang kanyang mga kilos. Kaliwat ka ng suntok, sunod-sunod na 10 teknike ang binitiwan, ngunit kalmado pa ring nakaiwas si Leon mo. Mukhang hindi talaga kalaban ni Hao-yu si Leon mo. Nagpakawala siya ng isang suntok diretso sa mukha, ngunit mabilis na nasalo ito ni Leon mo. Nagsimulang mang-asar si Hao-yu. Nagtatago ka na parang patay na ipis. Hoy! Bilis, suntukin mo ako. Sa sandaling ito, yumuko si Leon mo, umiiwas. Interesado siyang lumingon. Aba, kung sinabi mo yan, hindi na ako magpapakipot pa. Ang suntok ni Leon mo ngayon lang binitiwan. Nakatayo lang si Hao-yu ng tulala, walang magawa. Pagdating pa lang ng suntok, natilapo na si Hao-yu palayo. Agad siyang sumigaw ng malakas. Nagkagulo ang mga tao sa paligid. Hoy! Nakita mo ba kung ano nang nangyari? Si Hao-yu lang, natilapon sa isang iglap. Dito, sina si Ling-an at pati si Lukyang ay sabik na sumisigaw, ang galing. Ang galing! Little Mew Mew. Ang dugo ni Hao-yu ay tumutulo sa lupa. Hindi pa rin siya sumusuko, pilit na tumatayo. Hoy! Hindi ko pa sinasabi. Huminto rin si Leon mo, tiningnan para malaman kung ano ang gusto niyang sabihin. Pagkatapos noon, tumayo ng tuwid si Hao-yu, ginamit ang puwersa para lumipad pa itaas. Isang mabangis na apoy ang namuo sa kanyang kamay. Sumigaw si Hao-yu ng malakas, sumuko na ako sa mga salitang ganyan. Medyo namangha si Leon mo, ngunit nakatayo lang siyang nagmamasid.
Ang mga mata ni Haoyu ay nagpakita ng kabaliwan. Sumigaw siya na parang isang mabangis na hayop na nakawala sa kulungan, pagkatapos ay baliw na sumugod kay Li Yunmu. Walang pakialam na sinuntok ni Li Yunmu ng malakas ang mukha nito. Nakasigaw lang si Haoyu ng isang beses. Ang sariwang dugo mula sa kanyang ilong ay umagos na parang bukal. Tinapos ni Li Yunmu ng isang malakas na suntok. Si Haoyu, ganoon lang, muling natilapon palayo. Nagkagulo ulit ang mga estudyante. Hoy! Ito, talagang pinipigilan siya. Hindi ko akalaing ganoon kagaling si Li Yunmu. Tinitingnan siyang nakahandusay sa lupa, lahat ay nagulat. Akala ko napakagaling ni Haoyu. Siya pa naman ang pangunahing puwersa ng grupo nila. Narinig niya lahat ng usapan, ngunit hindi siya makagalaw. Lumapit si King Bao. Sige na, tapos na ang away bata. Ngayon, pwede ka nang pumunta sa bodega para kunin ang iyong gantimpala, di ba? Agad sumunod si Li Yunmu. Nga! Masyado ng maraming oras ang nasayang sa mga walang kwentang bagay na to. Kasabay nito, biglang nagulat si King Bao, tiningnan si Li Yunmu. Ang eksenang nasa harapan niya ay nakakagulat. Dito naman, nagsalita si Li Yunmu, Zhang Dahai, pumunta tayo sa treasure chest. Ngunit sa likuran niya, si Haoyu, dahil hindi makalaban, ay nagbalak namang ambush. Pagkatapos matauhan ni King Bao, agad siyang sumigaw, nagbabala, mag-ingat ka. Kalmado pa rin si Li Yunmu. Tiningnan niya ang likuran niya. Napagtanto ni Haoyu na nahuli na siya, sumigaw, Li Yunmu. Hinding-hindi ako matatalo sa'yo. Mamatay ka na. Ang matulis na kutsilyo sa kanyang kamay ay malapit nang tumama sa kanya. Sobrang galit ni Haoyu kaya gusto niyang pagpira-pirasuhin si Li Yunmu para lang maalis ang kahihiyan. Mabilis siyang umiwas. Nabigo ulit siya sa pag-assassinate kay Li Yunmu. Agad na hinawakan ni Li Yunmu ang braso niyang maihawak na kutsilyo. Ginamitan niya ito ng kaunting lakas. Isang marahang suntok lang, umalinggaw ang tunog ng buto ni Haoyu, malutong. Sumigaw siya sa sakit na parang isang mabangis na hayop na nabaril. Ang braso niyang iyon, kanina lang ay buo pa, ngayon ay baluktot na. Ang mga tao sa labas, tinitingnan ay natakot. Diyos ko! Ito, simpleng pagpilay na sa braso ni Haoyu, di ba? Napakalupit talaga ng kamay niya. Sa susunod, huwag ninyong gagalitin itong si Li Yunmu. Nakahandusay si Haoyu sa lupa, sumisigaw, ang braso ko. Li Yunmu! Papatayin ko ang mga ninuno mo. Gusto kitang patayin. Tiningnan niya si Tang-an, nagrereklamo. Sinadya niyang pilayin ang kanang braso ko. Gusto kong i-report sa guild. Gusto ko siyang kasuhan. Malamig na nagsalita si Tang-an, kanina, gusto mo siyang patayin. Isang braso lang ang pinilay niya sa'yo, magaan na yon. Nagpatuloy siya, tungkol sa pagtatangka mong pumatay, ay re-report ko ito sa guild. Natakot si Haoyu. Ano? Malamig na nagtanong si Li Yunmu, Senior, pwede na ba akong pumasok para kumuha ng kayamanan? Kinawayan niya ang kamay. Bilis na. Ang dami mo nang nasayang na oras. Tuwang-tuwang sumigaw si Ling-an, okay. Kung gayon, mauuna na tayo. Medyo naawa si Li Si. Kahit na nakakainis si Haoyu, hindi ba't medyo sobra naman ang direktang pagpilay sa braso niya? Walang pakialam na sumagot si Li Yunmu. Kung hindi ko siya tuturuan ng leksyon ng seryoso, siguradong magpapatuloy siyang manggulo. Matamang tiningnan siya ni Li Si. Nagpatuloy si Li Yunmu, hindi ko siya pwedeng hayaan kung nagpakita na siya ng intensyong pumatay. Tandaan mo, hinding-hindi mo dapat bigyan ng anumang pagkakataong gumanti ang iyong kaaway. Pagkasabi nito, nagkaroon ng bakas ng kadiliman sa mukha ni Li Yunmu. Dito, nagmamadali si Ling-an. Zhang Dahai, bilisan mo. Hindi na ako makapaghintay pa. Lahat sila ay kinakabahan. Ito ba ang bodega? Dapat bang buksan? 1, 2. 3, pagbukas pa lang ng pinto ni Li Yunmu, sa loob, parang walang tigil sa pagkislap ang mga gamit. Ang mga mata ni Ling-an ay parang may headlight. Sumigaw siya, ang ganda ng lugar na to, di ba? Parang nababaliw siya. Isa itong a great treasure vault. Lahat ito ay magagandang bagay na hindi mabibili ng pera. Little Qiang, sa tingin mo ba bagay sa akin ang yabang na to? Kalmado pa rin siya sa harap ng mga bagay na ito. Kasabay nito, sumigaw si Ling Xui, Hoy, Li Yunmu.
Nakahanap ako ng napakagandang bagay dito. Mausisang lumapit si Liyun Mu. Ate Xue, anong nahanap mo? Nagsalita ulit si Ling Xue, hoy. Mas interesante to kaysa sa mga espadang yon. Tiningnan ni Liyun Mu ang bagay na iyon, agad niyang nakilala. Ito ang Power Transmission Orb. Walang pakialam na itinapon ito ni Ling Xue. Heto, tingnan mo. Nagulat si Liyun Mu, mabilis na sinalo. Hoy! Huwag mong itapon. Pagkahawak pa lang niya, nagulat siya. Extreme Aurora Killing Intent. Ipinaliwanag ni Ling Xue, isa itong napakalakas na sword technique at napakaangkop sa iyong fighting style. Lihim na nag-isip si Liyun Mu. Ang cultivation technique na ito, parang para sa akin lang talaga ginawa. O baka dapat ito ang piliin ko. Kasabay nito, tumunog ang anunsyo ng system. Nascan ang isang mahalagang item malapit sa host. Hindi dapat palampasin ng host ang pagkakataong ito. Mabilis na tumingin si Liyun Mu. Lumalabas na isa itong pana na gawa sa ginto, napakaganda ng pagkakagawa. Pagtingin pa lang ni Liyun Mu, hindi na niya maalis ang tingin sa panang iyon. Mabilis niyang inilagay ang bola sa kanyang kamay, pagkatapos ay sinabi kay Ling Xue, titingnan ko lang sandali. Sumigaw si Ling Xue, hoy. Maniwala ka sa akin, walang mas babagay sa iyo kaysa riyan. Dito, mabilis na tinanggal ni Liyun Mu ang sandatang iyon. Pagkakita pa lang ni Ling Xue na hawak niya ang bagay na iyon, nagulat siya. Ang lumang crossbow na to, puno ng alikabok. Sa katawan ng crossbow, may nakaukit pang isang itim na ibon na simbolo, mukhang napakamisteryoso rin. Tiningnan ni Liyun Mu ang disenyo nito. Matagal siyang tumitig, pagkatapos ay nagsalita ulit, nagpa siya na ako. Gusto ko, to. Medyo nagulat si Ling Xue rito. Hindi nga. Gusto mong iwanan ang Extreme Aurora Killing Intent para lang sa lumang pana na to. Malalim na nag-isip si Liyun Mu, kinumpirma. Yesen, hindi ko alam kung bakit, pero pagkakita ko pa lang dito, pakiramdam ko, para sa akin talaga ito. Pagkatapos, mabilis siyang umalis dala ang gamit. Sumigaw si Ling Xue, hoy. Sigurado ka bang hindi ka na mag-iisip pa? Sayang naman. Wala rin siyang magawa. Ang batang to talagang hindi nakikinig sa payo. Umikot-ikot si Ling An. Ate, hindi ka pa ba nakakapili? Ha? Ang Extreme Aurora Killing Intent dito ay medyo bagay kay Liyun Mu. Hindi lumingon si Ling Xue. Pinili ko ang Extreme Aurora Killing Intent. Ibibigay ko sa'yo. Ikaw na ang bahala kung ano nang gagawin mo. Hawak ni Ling An ang bola, hindi maiwasang matigilan. Wala rin namang silbi sa akin to, bahala ka na. Pagkatapos makuha ni Liyun Mu ang gusto niya, tahimik siyang dumiretso. Hinabol siya ng grupo ni Zhang Dahai. Hoy, Little Mu Miu. Tiningnan siya ni Zhang Dahai, sumigaw ng malakas. Bakit? Kinuha mo ang gantimpala tapos tumakbo ka na lang mag-isa. Masayang umiti si Liyun Mu. Pasensya na, gusto ko lang bumalik para pag-aralan ang panang kinuha ko kanina. Kaya nakalimutan ko na kayo. Kasabay nito, iniabot ni Ling An ang berdeng bola sa kanya. Hoy, kunin mo to. Nagulat si Liyun Mu. Ang Extreme Aurora Killing Intent. Masayang sumagot si Ling An nga. Ibinigay ito sa akin ng ate ko dahil hindi niya ito kailangan. Pero hindi rin ito bagay sa akin, kaya ibibigay ko na lang sa'yo. Bukod pa riyan, huminto sandali si Ling An, pagkatapos ay nag-aalangang bumulong, sa tingin ko, pinili ito ng ate ko para sa'yo. Nahihiya lang siyang sabihin. Nag-aalangan si Liyun Mu. Pero napakahalaga nito, At sa ganitong kaso, si Ate Xue, wala siyang ni. Mabilis ding sumabat si Luqiang, sa tingin ko, dapat mo itong tanggapin. Sinuri ni Luqiang. Ang Hao family ay hindi maliit. Malaki ang posibilidad na gaganti sila sa'yo. Kailangan mong armasan ang sarili mo. Sa tingin ko, ganoon din ang iniisip ni Ate Xue. Nagpatuloy si Zhang Dahai nga. Tanggapin mo na lang. Huwag mong kalimutan na magkakaibigan tayo. Sumunod din si Ling An, ako at ang ate ko, tutulungan ka rin namin. Tiningnan ni Liyun Mu ang lahat, isang hindi maipaliwanag na emosyon ang bumalot sa kanyang mga mata. Sa huli, matamang tiningnan ni Liyun Mu ang berdeng bola sa kanyang kamay. Okay, tatanggapin ko. Pakiramdam niya, ang paligid niya ay puno ng kulay rosas.
Masayang ngumiti si Li Yunmu. Salamat sa inyong lahat. Ang kanyang puso ngayon ay sobrang init. Ang tagal ko nang hindi naramdaman ang init ng pagkakaibigan na tulad nito. Sa wakas, nakauwi na rin siya. Pagod na humiga si Li Yunmu sa kama. Napakabusi na araw. Sa wakas, makakahinga na rin ako ng maluwag. System, pag-aaral ng Extreme Aurora Killing Intent. Nag-anunsyo ulit ang system. Kailangan mo ng 4,000 experience para matutunan ito. Walang magawa si Li Yunmu. Sige na. Hindi ito ang unang beses na naloko ako ng sarili kong itim na tindahan. Kakatapos lang niyang magsalita, biglang lumipad pa itaas ang bola sa kanyang kamay. Tahimik na pinagmasdan ito ni Li Yunmu. Ang bolang iyon ay mabilis na nagbukas ng isang misteryosong berdeng tanawin. Tuwang-tuwang sumigaw si Li Yunmu. Ang enerhiyang iyon ngayon ay walang tigil sa pagbalot sa kanya. Sabik na sumigaw si Li Yunmu, wow! Sa isang iglap lang, nag-anunsyo ulit ang system na natapos na niyang pag-aralan ang Extreme Aurora Killing Intent. Hingal na hingal si Li Yunmu. Ang pakiramdam na ito ng pagkapilit, talagang hindi angkop kahit ilang beses ko nang sinubukan. Hoy! Ito ba yung mahalagang bagay na binanggit mo? Mahigpit niyang hinawakan ang pana. Sa dilim, lagi kong nararamdaman na parang hinihintay niya ako. Pagkatapos noon, tumunog ulit ang system. Binabati kita. Nakuha mo na ang 7-dimensional battle bow. Nang marinig ito ni Li Yunmu, hindi niya maiwasang magulat. Inulit niya ang salitang iyon. 7. 7-dimensional. Pagkarinig pa lang dito, agad na naisip ni Li Yunmu ang taong nagngangalang Mingya. Ayon sa system, ang panang ito ay may selyadong isang mapanirang kaluluwa, si Mingya. Nagtaka si Li Yunmu, hindi kaya ang pakiramdam na umaakit sa akin ay ang kaluluwa ng weapon soul sa panang ito na tumatawag sa akin. Hindi niya mapigilang mausisa. Pero kahit na isa siyang malakas na weapon soul, wala rin namang silbi kung selyado, di ba? Sa sandaling ito, nagpatuloy ulit sa anunsyo ang system na maaari mong i-upgrade ulit ang system. Pagkatapos ng upgrade, maaaring tanggalin ang selyo. Pakiramdam ni Li Yunmu may naghihintay sa kanyang pumasok. Tuwang-tuwa siya. Kung gayon, ano pa nang hinihintay natin? I-upgrade na ang system. Ang pag-upgrade sa pagkakataong ito ay medyo mabilis. Akala ko abutin pa ng kalahating taon para tanggalin ang selyo ni Mingya. Pagkatapos niyang magsalita, agad siyang dinala sa loob ng isa pang dimensyon. Pakiramdam niya, lahat ng kanyang pandama ay nababaluktot. Ang kanyang utak ay umiikot-ikot din sa isang iglap lang, ang buong katawan ni Li Yunmu ay hinigop papasok. Naging malabo ang kanyang mga mata. Si Li Yunmu ngayon lang dahan-dahang nagising. Tumingin siya sa paligid, hindi maiwasang magtaka. Ito ba, Chi? Nang matauhan, hindi maiwasan ni Li Yunmu ang magulat dahil nakatayo siya sa harap ng isang malaking pinto. Siya ngayon ay sobrang nagulat, nanlaki ang mga mata. Kulungan. Bago pa man matauhan si Li Yunmu, agad nagsalita ang taong nasa loob. Hoy! Paano ka nakapasok dito, bata? Mabilis siyang lumapit, dumiretso sa punto. Ikaw ba ang hari ng pagkawasak, si Mingya? Nandito ako para buksan ang selyo mo, pero kailangan ko ang lakas mo. Bilang kapalit, kailangan mong ipahiram sa akin ang lakas mo. Nang marinig niya ito, naging mas matalas ang mga mata nito. Mumisi si Mingya. Sinasabi mong maililigtas mo ako. Ang galing mong magbiro. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa, agad sumigaw si Li Yunmu, system, tanggalin ang selyo. Ngunit ang pagtanggal ng selyo ay nangangailangan ng napakaraming internal energy, at ang internal energy mo ay malayo pa sa sapat. Nagsalita ulit si Li Yunmu, kung gayon, gamitin mo na lahat ng internal energy ko. Kung gaano karami ang matatanggal, yun na yun. Mabilis na sumang-ayon ang system, at sa sandaling ito, ina-absorb na nito ang kanyang internal energy. Tapos nang mag-absorb ang system. Ngayon, ang kasalukuyang internal energy value mo ay 0. At ang kadenang iyon ay bahagya lang nasira. Minamaliit na nagtanong si Mingya, ang dami mong sinabi, pero sa huli, konti lang ang nabuksan mo, ha? Hindi niya mapigilang mang-asar. Lumalabas na isa ka lang batang mayabang. Dumilim ang mukha ni Li Yunmu. Ha? Masyado bang malaki ang pagkakaiba? Nagsalita ulit si Mingya, sa tingin mo ba,
kayang isil ng ordinaryong selyo ang tulad ko. May 3 sukdulang selyo sa katawan ko. Kakasira mo pa lang sa ibabaw ng unang selyo at malayo ka pa. Huminto sandali, nagsalita ulit siya, pero okay lang. Hayaan mong pahiramin kita ng kaunting lakas. Kakatapos lang niyang magsalita, isang gintong liwanag ang agad lumipad papunta kay Leon Mu na hindi niya maiwasang magulat. Ang liwanag na iyon ay mabilis na namuo at naging 3 anino na hugis ibon. Nagtataka siyang nagtanong, ito ba? Ipinaliwanag ni Mingya, ang 3 mingyan na ito ay susunod sa iyong utos sa panahong ito. Huwag mong kalimutan na kung tatanggalin mo ang aking selyo, bibigyan pa kita ng mas maraming lakas. Isa itong kasunduan. Tuwang-tuwa niyang iniunat ang kamay para dumapo sila. Hoy! Huwag kang mag-alala tungkol dito, siguradong tutulungan kita. Tinutulungan ko rin ang sarili ko. Si Mingya, mula simula hanggang wakas, ay hindi nagpakita ng mukha. Pagkatapos ng lahat, agad siyang nagpakita ng intensyong paalisin si Leon Mu. Kung gayon, sige, hanggang dito na lang. Pagod na ako. Pwede ka nang lumayas. Kakatapos lang niyang magsalita, agad ding unti-unting umalis si Leon Mu sa lugar na iyon. Ang kanyang mukha ay parang malagkit na putik, walang tigil sa pagbaluktot, nagiging iba't ibang hugis. Hanggang sa ang buong katawan niya ay parang harina na inilubog sa tubig, nagulat si Leon Mu, sumigaw ng malakas. Mabilis, nagmulat ulit siya ng mata. Medyo sumakit din ang kanyang ulo. Hindi napigilan ni Leon Mu ang umungol ng ilang beses. Siya, kasama ang pana, ay nakahiga sa kama. Nakabalik na ako. Kasabay nito, lumingon siya sa tabi, tiningnan ang panang hawak niya. Medyo komplikado rin ang kanyang nararamdaman. Hinawakan ni Leon Mu ang noo, na pabuntong hininga ng may ginhawa. Nakakatakot talaga. Lumipat ang eksena sa isang malaking gusali. Sinundan ni Leon Mu ang papel sa kanyang kamay papunta roon. Ang lugar na ito ay ang Wangwen Pavilion. Nakatayo siya sa harap ng pinto, namamangha. Hindi ko talaga inaasahan na may ganitong gusali pa sa panahong ito. Pero ito ba talaga ay isang pawn shop? Habang lutang ang isip, isang boses mula sa likuran ang nagpagulat sa kanya. Maliit na kaibigan. Ang dumating ay isang matandang lalaki na mabait ang mukha. Ngumiti siya, nagtanong, may kailangan ka ba sa tindahan namin? Tiningnan niya si Leon Mu, mabait na ngumiti. Meron kami ng lahat ng bagay sa tindahan, at kaya rin naming suriin ang mga produkto, siguradong masisiyahan ka. Tiningnan siya ni Leon Mu, sinasabing, hindi ako pumunta rito para bumili. Paano ko ba sasabihin? Narinig kong tumatanggap kayo rito ng mga ilegal na bagay. Nang marinig niya ito, nagulat ang matanda. Mabilis na naintindihan ng matanda ang problema. Ganoon pala. Isa kang taong pumunta para makipagnegosyo. Kung gayon, pumasok tayo sa bahay at mag-usap tayo, ha? Pagkatapos noon, inimbitahan siya ng matanda sa loob. Mainit na tsaa, ilang sandali lang, inihain na. Uminom siya ng tsaa. Umupo ang matanda, walang pakialam na kinuha ang tasa ng tsaa. Hindi ko alam, maliit na kaibigan mula sa malayo, ano kayang kayamanan ang gusto mong ibenta? Mabilis na inilagay ni Leon Mu ang gamit sa mesa. Hindi rin naman ito high grade. Heto, bigyan mo ng presyo. Nagulat ang matanda. Ito ba ang korona ng Lai King? Pagkatapos, tiningnan niya si Leon Mu, lihim na namangha. Ang binatang ito, mukhang napaka-ordinaryo. May magandang bagay sa ganitong antas? Hindi makapaniwala. Tiningnan lang niya ito ng bahagya, pagkatapos ay itinaas ang 6 na daliri, nagbigay ng presyo. Ang bilang na ito, agad na hindi nasiyahan si Leon Mu. 150,000. Masyadong mababa. Siguradong mas mataas pa riyan ang halaga nito. Nagsalita ulit ang may-ari ng tindahan, maliit na kaibigan, nagkakamali ka. Ang sinasabi ko ay 1.5 milyon. Nang marinig ang presyong ito, nagulat si Leon Mu. Kinuha niya ang korona, pinagmasdan. Mula pa noong unang panahon, ang bayani ay nagmumula sa kabataan. May kakayahan kang ganyan, handa akong malugi para lang makipagkaibigan sa'yo. Si Leon Mu ngayon lang medyo naniwala sa matanda. Sige na. Mukhang hindi mo ako niloloko. Kung gayon, pwede mo bang tingnan ang mga bagay na ito? Tulala ang may-ari ng tindahan. Meron pa pala?
Tinitingnan ang mga gamit na iniabot niya, parang gusto nang himatayin. Ito ang battle suit ng Elder Dwarf Witch. Ang sing-sing, ang cetro isa itong set. Hindi na kailangang sabihin pa. Gusto ko, too. Bibigyan kita ng 12 milyon. Iniabot niya ulit ang isang librong kung ano. Kung gayon, itong mga guho ng rune, magkano ang halaga? Pagkakita pa lang niya, lihim siyang nagulat. Ito ang mga guho ng rune ng Southern Dynasty. Talaga. Tapat ding pinayuhan siya ng may-ari. Maliit na kaibigan, itago mo na lang yan. Talagang hindi ko ito kukunin. Pagkatapos, sinsero siyang nagsabi, hayaan mong bigyan kita ng isa pang payo, maliit na kaibigan. Napakaseryoso ng mukha ng matanda ng pag-usapan ang isyong ito. Sa susunod, huwag mong basta-basta ipapakita yan sa mga tagalabas. Tinitingnan ang tensyonadong kilos ng matanda, naramdaman ni Leon mo ang bigat ng sitwasyon, lihim siyang napalunok. Lumipat ang eksena sa ibang karakter. Ang babaeng ito ay nagsisimula ng tanggalin ang mabigat na costume na oso sa kanyang katawan. Lumalabas na si Ruyan pala ito. Pagod siyang umupo sa lupa, sabik na humihinga. Nakakapagod. Hindi ko akalaing ganito pala kainit to. Nagsimulang magkalkula si Ruyan. Ang perang ibinigay ni Little Moo halos naubos na. At ang gasto sa pagpapagamot ni tatay, hindi pwedeng umasa lang sa kanya. Kailangan kong magtrabaho ng mas masipag. Parang awa ninyo na, maghintay kayo ng ilang araw. Sakto namang tumunog ang telepono niya, nag-anunsyo ng text message. May bago kang money transfer bill, pakicheck. Pagkakuha pa lang ni Ruya ng telepono para tiningnan niya ang numero sa screen, sobrang nagulat siya. Ito ba, T? Ang account ni Ruyan ay nadagdagan ng 3 milyon. Masasabing hindi ito maliit na halaga. Agad na naghinuha si Ruyan kung bakit ganoon karaming pera. Hindi kaya si Little Moody. Pagkatapos matanggap ang perang ito, tapos na rin sa trabaho si Ruyan. Agad siyang bumalik sa ospital. Pagbukas pa lang ng pinto ng silid, sumigaw si Ruyan, nag-aanunsyo, tatay, nanay, nakauwi na po ako. Sa silid ng ospital ng kanyang ama, puno ng tao. Nagulat si Ruyan. Sino po sila? Sumagot ang kanyang ina, hindi rin namin alam. Pero ang mga taong ito, dumating sila pagkaalis mo. Sila na ang gumawa ng lahat dito hanggang ngayon. Tiningnan siya ng lalaki. Kayo po ba si Miss Liu Ruyan? May nag-order ng space helmet para sa inyo. Pakipirmahan po. Mabilis niyang kinuha ang ballpen. CJ. Lihim na nagtaka si Ruyan. Space helmet? Naaalala kong medyo mahal yata to. Pagkatapos, nagsalita ulit ang lalaki, na-adjust na po namin ang frequency. Isuot niyo lang po at i-activate. Kung gayon, mauuna na po kami. Sumagot si Ruyan, sige, salamat po. Sinabi niya sa kanyang mga magulang, ito, siguro si Little Mo ang naghanda. Tatay, nanay, isuot niyo na po. Nagsalita ang kanyang ina, Ruyan, okay lang ba talaga to? Parang nakakakilabot tingnan. Isinuot ni Ruyan. Habang ipinapaliwanag, ito ay high grade, si Little Mo ang bumili kaya okay lang gamitin. Nagsimula siyang tuklasin ang helmet na ito. Ang switch nandito ba? Di ba? Pagbukas pa lang, nagulat si Ruyan. Nahihilo siya. Unti-unting naging malabo ang mga mata ni Ruyan. Pakiramdam niya, dinadalaw na siya ng antok. Sa huli, ipinikit na rin niya ang kanyang mga mata. Ilang sandali lang, bahagyang nagising si Ruyan. Nagulat siya nang makita ang tanawin sa harapan niya. Ito ba ang lugar kung saan? Kanina lang, nasa silid pa siya ng ospital. Ngayon, nakatayo na siya sa isang napakalawak na lugar. Sa paligid, nag-iisa lang si Ruyan. Sakto namang sa likuran niya, biglang may lumapit na tao. Sabik na sabik siya. Napakaganda talaga ng lugar na to. Lumalabas na si Zongmin pala iyon. Nagulat si Ruyan, lumingon, sumigaw, tatay. Ang paa mo. Tuwang-tuwang sumigaw si Zongmin, talaga. Nakabawi na ang paa ko. Kaya ko pang tumalon-talon. Nag-aalalang sinabi ng kanyang ina, sige na, dahan-dahan lang. Ang buong pamilya ay masaya dahil nakakalakad na ulit si Zongmin. Isang boses mula sa likuran ang umalingaw-ngaw. Tatay, nanay di. Lumapit si Leon Mo, tiningnan sila.
Masaya siyang umiti, mainit. Matagal na tayong hindi nagkita. Sumugod ang kanyang ina, niyakap ang anak. Mahal kong anak. Namiss kita ng sobra. Hayaan mong yakapin kita. Lihim na tinitingnan siya ni Zongmin. Ang batang walang hiya, parang tumangkad na. Nagulat si Leon Mu. Nanay, malaki na ako. Nakakahiya naman. Tiningnan niya si Zongmin, ngumisi ng may katusuhan. Ikaw naman, matandang tatay, masarap ba ang pakiramdam na may paa ka na ulit? Sa susunod, kung magyayabang ka pa, buburahin ko ang numero ng paa mo. Tumawa rin si Zongmin. Sa tingin mo, sino ang tinatakot mo, bata? Tiningnan niya si Ruyan. Itong mga panahong ito, sa'yo lahat umasa para alagaan si tatay at nanay. Siguradong nahirapan ka ng husto, di ba? Nagulat siyang sumagot, okay lang. Ikaw naman ang laging kumikita ng pera. Mas nagsikap ka at mas nahirapan ka, yun ang tama. Hindi pa rin maiwasan ng kanyang ina ang malito. Anak, saan ba tayo pupunta ngayon? Walang pakialam na nagpatuloy si Leon Mu, saan tayo pupunta? Hindi tayo pupunta kahit saan. Mula ngayon ni. Huminto sandali, masayang nagpatuloy, ito na ang bago nating bahay. Pagkatapos ikwento ang lahat, hindi rin siya nagtagal sa bahay. Kung gayon, sige, tatay, nanay, aalis na ako para maglaro. Nagbilin ang kanyang ina, kung gayon, tandaan mong bumalik para sa hapunan, ha? Naglalakad-lakad si Leon Mu sa daan. Ang boring. Gusto ko sanang pumunta sa Space Arena para maglibang, pero live yon ipapalabas. Kung sakaling mabisto ako, malaking gulo to. Pagkatapos noon, biglang natigilan si Leon Mu. Bigla niyang naalala. Tama. Agad sumigaw si Leon Mu, Virtual Space World. Registration number role-playing. Mabilis siyang nagbago ng anyo. Nasisiyahang isinuot ni Leon Mu ang sombrero. Kung ganito, kahit masyadong malakas ang performance ko, walang makakaalam na ako to. Pedro, pumasok na tayo sa battlefield ng mga Dimensional Dynasty. Pagkatapos, ginamit ni Leon Mu ang kanyang ibang katauhan para makipaglaban sa arena. Lahat ng panalo, siya ang kumuha. Isang laban, dalawang laban, at marami pang laban pagkatapos noon. Walang tigil ang anunsyo ng referee. Ikaw ang nanalo, Leon. Tinitingnan ang system board, sobrang nasisiyahan siya sa kanyang performance. Ito ang ika-10 sunod-sunod na panalo. Lumitaw si Pedro. Napakagaling mo. Pagkatapos noon, medyo naging ordinaryo na ang pakiramdam ni Leon Mu. Pero ang laging pakikipaglaro sa mga baguhang random na napapares na ito ay medyo nakakainip na. Bigla, may nakita ulit si Leon Mu na nagpagulat sa kanya. Ha? Ito ba, Chi? Tiningnan niya ang screen pagkatapos ay nagulat. Hoy! Hindi nga. Ang binatang nasa kabilang banda, naiinip, nakasandal ang baba sa kamay buong araw. Wala man lang kahit isang disenteng humamon. Sayang ang oras. Siya si Tang Ruochen, isa sa 10 nangungunang kandidato sa Chenyun City. Nagbulungan ang mga tao sa paligid. Hoy! Hindi ba't si Tang Ruochen yan? Ang tinaguriang numero 1 sa kabataang henerasyon sa Chenyun City. Sobrang fan ako sa kanya. Ang mga babae, namumula, may dalang papel at ballpen, tumatakbo. Pasensya na, pwede ka bang pumirma para sa amin? Mga tagahanga mo kami. Maraming masayang umiti si Chen. Siyempre, pwede. Ito ang aking karangalan. Salamat sa inyong suporta. Pati si Rabbit Pedro ay nag-abot ng papel. Nga pala, pirmahan mo rin to para sa akin, ha? Nakangiti pa rin siya. Sige, salamat sa iyong suporta. Biglang dumilim ang mukha ni Ruchen. Ano to? Isang hamon? Aba. Pagkatapos, sumigaw siya ng malakas, hoy. Kaninong Pedro ang naligaw? Sa sulat, nakasulat na hindi na kailangang tawagan, ako na mismo ang pupunta. Dumilim ang mukha ni Ruchen. Nakakainis. Anong taon na ba ngayon, may gumagamit pa rin ng sulat kamay na hamon para direktang humamon? Hindi ba't sapat na ang mag-email sa akin? Sinamantala rin ni Pedro ang pagkakataon. Miss, isang bahagi ng sandya. Ang ginoong ito ang magbabayad. Ipinaliwanag ni Pedro, dahil sinabi niyang kung mag-i-email siya, hindi mo ito babasahin.
Dinala ko na ito ng direkta. Sinabi pa niyang kailangan kong humanap ng paraan para mapapirma ka. Habang kumakain, pumuri si Pedro. Pero hindi ko inaasahan na ganyan ka pala kadaling kausap. Naiinis si Ruchen. Malinaw na niloko mo akong pumirma. Lumipat ang eksena. Sa Dimensional Arena ngayon, kanina pa naghihintay si Leon Mu. Tumingala siya sa langit, naiinip. Ang bagal naman. Ang trabaho ni Pedro talaga bang hindi mapagkakatiwalaan? Kakatapos lang niyang magsalita, sa himpapawid, lumitaw ang isang anino. Tiningnan ito ni Leon Mu, tuwang-tuwa. Dumating na. Dahan-dahang lumitaw si Ruchen. Ang kanyang mukha ngayon ay nagpapakita ng hindi maipaliwanag na kalamigan. Pagdating pa lang niya, tiningnan na niya si Leon Mu. Pedro, sa'yo ba yan? Dahan-dahan siyang tumayo. Ang cute, di ba? Naiinis si Ruchen. Anong cute? Kinain niya ang isang coin cake ko na nagkakahalaga ng 36.5 din. Tandaan mong ibalik mo sa akin. Ang imahe nilang dalawa ay lumitaw sa malaking screen. Nagkagulo ang mga tao sa syudad. Bilis! Tingnan ninyo. May humahamon kay Tang Chen. Baliw na sumisigaw ang mga babae sa tuwa. Si Chen Chen namin yan. Nagsimulang mag-usap ang mga tao. Ang humahamon, baguhan ba? Masyado bang malaki ang pagkakaiba ng lakas nila? Baka fan lang yan ni Tang Chen. Tinitingnan si Leon Mu, may hindi maiwasang pumuri. Pero ang gwapo ng batang to. Gusto ko rin siyang i-fan. Mayabang na sinabi ng ibang babae, babaeng pabago-bago. Sabi mo, si Tang Chen lang ang ifa-fan mo, di ba? Tiningnan ni Ruchen si Leon Mu. Mukhang isa ka sa mga ordinaryong fluxer. Alam mo bang silver crystal na ako? Walang pakialam na sumagot si Leon Mu, alam ko. Naging interesado si Ruchen. Kung gayon, napakatapang mo talaga. Pagkatapos noon, agad niyang ginamit ang kanyang internal energy, umatake. Kung iniisip mong magiging mabait ako, nagkakamali ka. Kakatapos lang niyang magsalita, si Ruchen ay kumpleto na sa battle armor. Ibinaba ni Leon Mu ang kanyang sombrero. Kinuha na rin ang espada. Kung gayon, syempre, napakaganda. Natatakot pa akong ayaw mong kumilos. Kakatapos lang niyang magsalita, mabilis din siyang sumugod kay Ruchen. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis si Leon Mu, nagulat siya, natigilan. Ngunit si Leon Mu ay sobrang alerto rin dahil mukhang magkapantay lang sila ng lakas. Kahit nagulat si Ruchen, mabilis siyang kumalma, pagkatapos ay umiwas, sinipa siya ng isa. Hindi maiwasan ni Leon Mu ang magulat. Hindi rin niya maiwasang mamangha sa isip. Napakagaling! Tiningnan niya si Ruchen na sisiyahan. Talagang karapat-dapat siyang maging numero 1 sa kabataang henerasyon ng Chenyun City. Pagkatapos nilang maglaban ng ilang beses, mabilis na lumipad si Leon Mu, pinanatili ang distansya. Hindi maiwasan ni Leon Mu ang pumuri ng lantaran. Hindi ako nanloloko, napakagaling mo talaga. Dito naman, tulala ring tiningnan ni Ruchen ang kanyang kamay. Itong si Leon, siguradong hindi simple. Nagsalita siya sa sarili, ang ordinaryong fluxer, hindi kayang sumabay sa bilis ng laban ko. Pagkatapos, hindi rin napigilan ni Ruchen. Hoy, bata! Tanong ko lang sa'yo, talaga bang ordinary crystal ka lang? Nagkunwaring tanga si Leon Mu, ginamit ang kanyang internal energy, sumagot, ha? Ano nang sinasabi mo? Hindi ba't lahat nakasulat sa data ng laban? Isang tusong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Ordinary crystal yon, Kiran V. Overlapping steps. Pagkatapos, mabilis siyang lumipad pa itaas, pagkatapos ay mabilis na nawala. Naging mas mabilis ang mga hakbang ni Leon Mu. Si Ruchen ay hindi man lang makita ng malinaw ang kanyang mga teknike. Medyo nagulat siya. Sa isang iglap lang, nasa harap na niya si Leon Mu. Mabangis siyang humiwa ng isang beses. Pagkatapos noon, sumigaw si Ruchen ng malakas, Heavenly Demon 18 steps. Ang dalawang anyo ay humagibis sa himpapawid, hindi pa rin makita ng malinaw ang kanilang mga anyo. Tiningnan niya si Leon Mu, malamig na ngumiti. Pinilit mo talaga akong gamitin ang Heavenly Demon 18 steps. Dumaan din si Leon Mu, mabilis na nagpatuloy, kahit na napakalakas din ng iyong demonic cultivation technique. Nagsalita si Ruchen, pero ang agwat sa pagitan natin ay absoluto.
Kung mas mataas lang ako ng isang antas, baka talagang may tsansa kang manalo. Pagkatapos noon, lumipad si Leon mo palayo ng kaunti, sumigaw ng malakas, subukan mo tong teknike na to. Berserker Blade. At agad-agad, dalawang malakas na puwersa ang malakas na nagsalpukan, na nagpatalsik sa mga bato. Natilapon si Ruchen palayo. Sinubukan niyang tumayo ng tuwid para hindi matumba. Dito naman, natilapon din si Leon mo palayo ng ganoon, ngunit syempre, hindi rin siya ganoon kahina para matumba sa isang suntok lang. Hingal na hingal si Ruchen. Hoy! Sobrang nagpapasalamat ako kay Pedro kanina. Hindi mo na kailangang bayaran yung 36.5 dinis na yon. Hingal na hingal din si Leon mo. Masaya siyang ngumiti. Sabi ko na nga ba, napaka-cute niya. Naglaban sila mula hapon hanggang gabi. Ang mga nanonood ng laban ay puno pa rin sa kalsada, nag-uusap. Hoy! Nakita ninyo ba ng malinaw? Sobrang bilis talaga. 2 kumpol lang ng liwanag ang makikita mong nagsasalpukan. Hindi maiwasan ng babaeng iyon ang magulat. Itong si Leon, napakagaling. Mausisang nagtanong ang iba, ha? Bakit? Ipinaliwanag niya, ako ay isang die-hard fan ni Tang Chen. Ang Heavenly Demon 18 Steps ay isang natatanging skill ng Tang family, napakalakas. At itong si Leon, talagang kayang harapin ito. Tulala siyang nagtanong sa sarili, si Leon. Sino kaya tong walang pangalang to? Dito, natamaan si Leon mo ng isang suntok sa mukha na parang galing sa langit, na nagpamaga sa kanyang pisngi. Agad na lumipad si Leon mo palayo. Sinubukan niyang panatilihin ang distansya kay Ruchen. Mayabang na tiningnan siya ni Ruchen. Tulad ng sinabi ko, walang silbi ang talento kapag kaharap ang absolutong lakas. Dito, nagsimulang lumipat si Leon mo sa seryosong fighting stance. Hindi rin naman kailangan to. Pagkatapos, malakas niyang inapakan ang lupa na nagpasira sa sahig. Pati ang mga bato ay hindi nakayanan, umalingaw-ngaw. Nagkalkula si Leon mo. Karapat dapat siyang maging isa sa mga nangungunang kandidato. Kaharap ang patong-patong na Berserker Blade, aya pa rin niyang lumaban. Dahil hindi sapat ang 3 layer, gagawin kong 6 na layer. 4 na layer. Kakatapos lang niyang mag-isip, agad na humiwa si Leon mo ng malakas sa lupa. Nagulat si Ruchen. Teka! Ang lakas ng atake ng batang to, malinaw na mas malakas kaysa kanina. Pagkatapos, lumipad siya palayo. Sa isang iglap, pagtingin pa lang ni Leon mo, agad na nasa tabi na niya ito. Agad din siyang lumipad, hinabol, hawak ang espada, seryosong umatake. Si Leon mo ngayon ay gumamit na ng 5 layer. Nagpakawala rin ng suntok si Ruchen. Nagalit siya ng ngipin, lihim na natatakot. Kahit na nakakaiwas ako, natatakot pa rin si Ruchen. Nakakainis talaga. Sa huli, lumapag na rin ang mga paa ni Leon mo sa lupa. Ang lakas ng kanyang mga hakbang ngayon ay unti-unting lumalakas. Ang mga mata ni Ruchen ngayon ay nagpakita ng bakas ng gulat. Masasabing hanggang ngayon, walang kalaban ang nakapagpahirap sa kanya ng ganito. Sa sandaling ito, ginamit na ni Leon mo ang ika-6 na layer ng espada. Malakas siyang humiwa sa lupa. Isang malakas na pagsabog ang agad umalingaw-ngaw. Nagulat si Ruchen, lumipad, pagkatapos ay lumapag. Ano nang sinabi niya? 6 na layer na. Sakto namang nagulat siya ng husto, tulala ang mga mata, matamang tinitingnan. Ito ba, Chi? Tiningnan ni Ruchen si Leon mo na ibinababa ang kanyang sombrero. Lihim siyang natakot. Ang ganitong klaseng pressure, nakakatakot talaga. Sa isip ni Ruchen, sumisigaw siya. Impossible. Ang ganitong flux energy pressure, hindi ito pwedeng magmula sa isang tao na kasing antas ko lang. Tiningnan niya ang mga puwersang dumadaan sa kanya. At saka, ano yung ika-6 na layer? Bakit sa maikling panahon, umabot na siya sa ganitong antas? Dito na unti-unting napagtanto ni Ruchen. Teka! Baka pinagsasama-sama niya ang lakas ng atake, at lahat ng atake ko kanina, nagdagdag lang ng tricks sa kanya. Ang mga mata ni Leon mo ngayon ay nagpapakita ng kalamigan. Sumigaw ulit siya ng isang beses, absolute lightning. Hindi pa rin maiwasan ni Ruchen ang matigilan, magulat. Pagkatapos noon, tama nga ang iniisip niya. Nagpakawala si Leon mo ng isang malakas na suntok, ang Origin Severing Slash.
Ang malakas na ataking iyon ay ang absolute lightning. Tinitingnan si Leon Mu ngayon na parang naglalabas ng isang aura. Si Ruo Chen na nakatayo roon ay lihim na pumupuri. Nakakamangha talaga. Mukhang ang pagkapanalo o pagkatalo ay nakasalalay sa isang suntok na ito. Bago pa man siya makahinga, nagsalita ulit si Leon Mu, ito na ang huli kong atake na may 100% lakas. Tinitingnan siyang ganoon, si Ruo Chen ngayon ay kinakabahan ding sumisigaw, Heavenly Demon Dragon Overlord Fist. Sobrang lakas ng atake ni Leon Mu. Nahihirapang sumalag si Ruo Chen. Pilit siyang tumatayo, sumisigaw ng malakas, umalingaw-ngaw. Sa huli, hindi na nakayanan ni Ruo Chen ang suntok na ito. Ang kanyang lakas ay tuluyan ng naubos. Nanlisik ang mga mata ni Ruo Chen, malamig siyang suminghal. Talaga bang hindi ko kaya? Sa huli, ang internal energy na iyon ni Leon Mu ay sumakop na sa buong espasyo. Natulak si Ruo Chen palayo. Sa screen, nawala na si Ruo Chen. Isang makapal na usok na lang ang natira pagkatapos ng laban. Ang mga nanonood sa screen ay hindi maiwasang matigilan. Hoy! Totoo ba to o hindi? Ang nanalo ay T. Sa huli, sabay-sabay na sumigaw ang lahat ng malakas. Leon! Sa screen, lumitaw ang kanyang pangalan. Leon wins. Tuwang-tuwang sumigaw ang mga manonood. Aba! Hindi makapaniwala. Natalo si Tang Ruo Chen ng isang baguhang ordinary crystal lang. Itong si Leon, type ko siya. Gusto ko siyang i-fan. Sa sandaling ito, si Zhang Dahai ay nakaupo sa isang madilim na silid, nanonood ng laban. Ngumiti siya ng may interes. Leon. Berserker Blade. Absolute Origin Severity. Pagtingin pa lang, mabilis nang nakilala ni Zhang Dahai. Lalo pang nagiging interesante. Dito, umiihip pa rin ang malakas na hangin. Si Leon Mu ay matatag na nakatayo sa kanyang pwesto. Sa wakas, namalayan na rin niya ang sitwasyon. Ibinaba ni Leon Mu ang kanyang sombrero. Nanalo na. Si Leon Mu, kahit nanalo, ay hindi maiwasang pumuri. Karapat-dapat siyang tawaging isang eksperto. Hindi gaanong nawala ang flux energy ko. Nagpatuloy si Pedro sa paghamon. Dito, namangha ang mga tao. Aba! Hindi nga. Hinahamon ulit ni Leon si Baxeong. Pagkatapos noon, nagpatuloy ulit siya sa pakikipaglaban. Ang atake ng Berserker Blade ay agad binitiwan. Hindi nakayanan ng kanyang kalaban, sumigaw ng malakas. At ang pangyayaring ito ay nagpatulala sa mga tao. Diyos ko! Nanalo na naman! Dito rin ay nagkagulo. Kakatapos lang manalo kay Tang Ruo Chen, ngayon naman, nanalo na naman kay Baxeong, isa sa 10 nangungunang kandidato ng Tianyuan City. Hindi ito pwedeng maging isang pagkakataon lang. Ang gabing ito ay nagpayanig sa buong syudad. Itong si Leon, sino ba talaga siyang banal na nilalang? Pagkatapos ng laban, sumikat na rin ang araw. Umupo si Leon Mu sa lupa. Pagod na ako. Ang pakikipaglaban sa dalawang eksperto ng sunod-sunod ay medyo sobra na sa kaya ko. Kiyahe. Hindi niya maiwasang matigilan. Bakit may 30,000 dimensional coin sa account ko? Lumitaw si Rabbit Pedro, ipinaliwanag, ito ay isang pay-per-view audience mode. Nagulat si Leon Mu. Ano iyon? Ipinaliwanag ulit ni Pedro, sa madaling salita, kapag umabot na sa 1-0, 000 ang fan value mo, automatikong hihilingin ng system na magsimulang magbayad para mapanood ang laban. Pagkatapos buksan, kailangang magbigay ng dimensional coins sa'yo kung gusto nilang mapanood ng live ang laban. Tuwang-tuwang umiti si Leon Mu. Mukhang hindi ko sinasadyang naging sikat ako. Hanggang dito na lang ngayon, Pedro, offline na. Pagkatapos noon, agad siyang lumabas sa laban. Gabi na, kailangan nang umuwi. Hinihintay pa ako ni nanay para kumain. Pagkatapos noon, tumunog ang telepono. Nagulat si Leon Mu. Online call mula kay Liu Naiji. Pagkasagot pa lang niya, sumigaw agad si Liu Naiji mula sa kabilang linya, Leon Mu. Napanood mo ba iyong laban kanina ng isang taong nagngangalang Leon? Nagulat siya, ngunit hindi rin niya maiwasang magtaka. Napanood ko na. Bakit ka ba ganyan ka-excited? Sumagot siya, hindi ba't dapat akong ma-excite? Napakagaling ng taong iyon.
Ngayon, pinag-uusapan na ng buong Heavenly Cloud Castle itong si Leon. Naghinala si Liu na Iji. Itong si Leon, hindi kaya ikaw yan? Pareho kayong gumagamit ng Berserker Blade, magkamukha pa ang pangalan ninyo. Nagulat si Leon mo. Paano naman ako magiging ganoon kagaling? Ngunit ang hinala, kakausbong pa lang, ay agad nang napawi. Sa tingin ko rin. Pero ganoon ang kumakalat. Umiti siya ng pilit. Ang mga chismis lang yan. Nagulat si Leon mo. Lahat kumakalat. Mukhang kailangan nating humanap ng paraan. Nag-usap silang dalawa sandali pagkatapos ay biglang may naalala si Liu na Iji. Hoy! Disipulo ka ba ng isang sinaunang nakatagong sekta? Si Leon, sa totoo lang, kapatid mo at ang Berserker Blade, natatanging teknike ng pamilya ninyo, di ba? Nagsalita ulit si Liu na Iji, kung ganoon, pareho kayong magaling. Sa huli, ang mga sektang hindi nakikialam sa mundo ang pinaka-nakakatakot. Nang marinig ito ni Leon mo, lihim siyang nag-isip. Nga! Wala akong backer, pero pwede kong palabasin na disipulo ako ng isang nakatagong sekta. Makakaiwas ako sa maraming gulo dahil dito. Nang makitang tahimik ulit siya, sumigaw si Liu na Iji ng malakas, Hoy! Magsalita ka naman! Naputol na ba ang linya? Mabilis siyang umamin, hindi mali. Siya ang kapatid ko. Hindi na ako magkukunwari pa. Binuksan na ang baraha. Tuwang-tuwa si Liu na Iji. Alam ko na. Masayang sinabi ni Leon mo, sa iyo ko lang sinabi ang sikretong ito, ha? Hindi pwedeng sabihin sa iba. Mabilis na naintindihan ni Liu na Iji. Huwag kang mag-alala, itatago ko ang sikreto. Pagkatapos, mabilis siyang nagsalita, ibaba ko na to, paalam. Sumagot din si Leon mo, paalam. Dito, nakaupo si Liu na Iji sa kama, nag-iisip. Sa akin lang sinabi. Bakit? Biglang namula ang kanyang mukha. Ang paligid ay napuno rin ng matamis na amoy. Hindi alam ni Liu na Iji kung bakit sobrang saya niya. Ang mga salita ni Liu na Iji ay gumising kay Leon mo. Nagpasya siyang magpanggap na may isang makapangyarihang sekta, humanap ng isang makatwirang paliwanag para sa kanyang pambihirang lakas, kasabay ng paghahanap ng suporta para sa sarili. Para lumikha ng momentum, ginamit pa ni Leon mo ang kanyang pangalawang virtual character, para supuin ang mga role sa virtual world, pinangalanan itong Li Feng. At hinayaang pumasok ang unang anino at pangalawang anino sa virtual world, kasama niya sa anyo ni Leon at Li Feng. Mula nang sabay silang lumitaw sa space battlefield, ang chismis na si Leon mo ay kusa nang nawala. Dito, parang nababaliw ang mga tao. Lord Leon, mahal kita. Apelyido ko rin ay Li. Nakaluhod akong humihiling, Lord Li, tanggapin mo akong disipulo. Kasabay nito, ang balita tungkol sa muling paglitaw ng isang nakatagong sekta ay kumalat na parang bomba sa buong arena. Tinawagan ulit siya ni Liu na Iji. Walang pakialam si Leon mo. Hello, Liu na Iji. Ano nang kailangan mo? Sumigaw siya ng malakas, ano nang kailangan ko? Ngayon, pinag-uusapan na namin ang tungkol sa mga kapatid mo kahit saan. Hindi ka ba nag-aalala? Ngumiti ng pilit si Leon mo. Sige lang, ipagkalat pa ninyo ng husto para malaman ng buong mundo. Kasabay nito, sumagot siya. Kahit papaano, wala namang paraan. Nabisto na rin naman. Walang silbi ang mag-alala. Nagsalita ulit si Liu na Iji nga. Si Tang Ruochen, hindi na ulit humamon pagkatapos matalo ni Leon. Pero kaninang umaga, online siya nang walang tigil, hindi man lang nag-offline. Siguradong pumunta siya para makita ang kapatid mo. Payuhan mo siyang mag-ingat. Nang marinig ito, lihim siyang nag-isip. Hinamon na niya si Leon nitong mga nakaraang araw, pero tinanggihan ko lahat. Baka sa wakas, natauhan na rin siya. Sige, sasabihin ko sa kanya. Teka! Sa harap niya, ang tindahan ni Lizzie Dimensional Stone. Nagulat si Leon mo. Ha? Ano ng sitwasyon to? Liu na Iji, ibababa ko muna to. Pagkatapos noon, mabilis na sumingit si Leon mo sa pila. Pasensya na, padaan lang. Sa loob, isang binata ang may dalang malaking bungkos ng bulaklak. Miss Liu, may ilang itim na kristal akong kailangang ibenta sa inyo. Nagulat si Ruyan. Hindi ko kailangan. Nagsalita ulit ang lalaki, Miss Ruyan, gabi na.
Pwede ko ba kayong yayain maghapunan? Mabilis na dumaan si Leon Mu, sumisigaw ng malakas, pasensya na, mga ginoo. Ngayong araw, maagang magsasara ang tindahan. Kung gusto ninyong makipagnegosyo, bumalik kayo bukas ng umaga. Ang lalaking iyon ay mapilit pa rin. Bakit naman? Halos pumayag na si Miss Ruyan na makipag-date sa akin. Sumigaw ulit ang isa pa, huwag ka nang mangarap pa. Ang taong pinayagan ni Miss Ruyan ay ako. Lumingon si Leon Mu, sinabi kay Ruyan, ipinagkatiwala ko sa iyo ang tindahan dahil naniniwala akong kaya mong ayusin ang mga bagay na ito ng maayos. Ang resulta, isang malaking gulo. Nahihiyang agad humingi ng tawad si Ruyan. Sumagot si Leon Mu, ano ng pasensya? Hindi kita sinisisi. Malungkot niyang kinuha ang bato. Hindi ko akalaing ganyan ka pala kasikat sa imaginary world. Aba, itim na kristal pa. Mukhang lahat sila ay mga mayamang young master. Baka nga talagang ikasal ka sa isang mayamang pamilya at mamuhay na parang prinsesa. Malungkot na sinabi ni Ruyan, ayoko namang mamuhay na parang prinsesa. Napakasinsero niyang sinabi, gusto ko lang mamuhay kasama sina tatay, nanay at si Little Mu. Tahimik siyang tiningnan ni Leon Mu. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng hindi maipaliwanag na sakit sa puso. Pagkatapos noon, naalala niya ulit. Nga, ang mga kristal na kailangan ko, handa na ba? Mabilis na itinulak ni Ruyan ang isang malaking maleta. Handa na. Pero para saan mo ba kailangan ang ganyang karaming kristal? Dumilim ang mukha ni Leon Mu. Nga, malinaw na napakalaking halaga nito, pero sa Star Realm, ilang metro kwadrado lang yan. Mas mahal pa sa presyo ng bahay. Kasabay nito, biglang tumunog ulit ang telepono na nagpagulat sa kanya. Si Ling An ang tumatawag. Agad sumagot si Leon Mu, Anzi, bakit? Kinakabahan si Ling An sa kabilang linya. Leon Mu, parang awa mo na, tulungan mo kami. Sobrang talo namin. Bigla, hindi na naging malinaw ang kanyang pagsasalita na nagpalito kay Leon Mu. Nagpatuloy si Ling An, bilis. Pumunta ka sa Space Arena. Kinakabahang sinabi ni Leon Mu, teka. Linawin mo muna. Pagkatapos noon, agad niyang kinuha ang maleta. Aalis na ako. Sabihin mo kay nanay na hindi ako uwi para maghapunan ngayong gabi. Dito, si Lizzie ay nakikipag-away. Ano nang sinasabi ninyo? Kung matapang kayo, ulitin ninyo. Tingnan natin kung hindi ko kayo pagpira-pirasuhin sa susunod. Sumunod si Ling An. Pagpira-pirasuhin kayo. Mayabang si Dai. Ulitin ko pa? Huwag ninyong isiping magiging mas magaling kayo pagkatapos matuto ng ilang combat skills. Sa combat talent ninyo, kahit bigyan pa kayo ng isang serye ng upgrade combat skills, hindi ninyo pa rin ito magagamit ng husto. Nagpatuloy siya sa pagmumura. Wala si Ling Su rito. Ang grupo ni Zhang Dahai, isang grupo lang ng mga basura. Naiinis si Lizzie. Nakakainis. Hoy! Lukyang, murahin mo rin sila ng ilang beses. Mamatay ka na, asong walang kwenta. Umiti ng pilit si Zhang Dahai. Pero totoo naman ang sinasabi nila. Sumigaw si Lizzie ng malakas, huwag kayong masyadong mayabang. Darating na agad ang alas namin. Kasabay nito, sa wakas, dumating na si Leon Mu. Hoy! Ano nang gulo ang ginawa ninyo habang wala ako? Kumunot ang kanyang noo, nag-aalalang pinagalitan, kakaalis lang ni Ate Xu ng ilang araw, hindi ninyo na pinatahimik ang ibang tao. Pagkakita pa lang sa kanya ni Lizzie, umiyak siya na parang batang nagrereklamo sa magulang. Little Mu Mu. Sa wakas, dumating ka na. Inaapi nila kami ng sobra. Tuwang-tuwang itinuro siya ni Lukyang, tumatawa ng malakas. Ang pinakamalakas na alas ng grupo ni Zhang Dahai, nandito na. Hintayin ninyong matalo. Dumilim ang mukha ni Leon Mu. Hoy! Hindi ko sinabing makikipag-away ako. Lumuhod si Ling An. Ha? Hindi ka makikipag-away? Talaga bang hindi ka makikipag-away? Hindi mo kami tutulungang ilabas ang galit namin? Nagsalita ulit si Leon Mu, kakaobserba ko lang sandali. Ang nasa kabilang panig, hindi masyadong mataas ang antas. Sa teorya, madali lang silang kayang harapin ni Zhang Dahai. Hindi pwedeng matalo ng ganyan kalala. Tiningnan niya ang kanyang kapatid.
Tapat na sinabi ni Ling An, ngayon, medyo kakaiba si Zhang Dahai. Parang walang ganang lumaban na parang sinasadyang matalo sa kabilang panig. Nang marinig ito, biglang natigilan si Li Yunmu. Lihim siyang nag-isip. Sinasadyang matalo? Nagsalita ang nasa kabilang panig, hoy. Pupunta pa ba kayo? Kung hindi, aalis na kami. Wala kaming oras para magsayang sa mga basurang tulad ninyo. Naggalit ang ngipin ni Luqiang. Hintayin ninyong mamatay. Nagsalita ulit ang lalaki, sige. Pustahan tayo ng 10,000 kristal na kami ang mananalo. Kung magdadagdag kayo ng isang tao, pwede rin kaming magdagdag ng isa pa. Puno ng kumpiyansang sinabi ni Luqiang. Magdagdag kayo ng kahit sino ang gusto ninyo. Basta nandito si Li Yunmu kasama namin, wala kaming dapat katakutan. Umiti nang mapanukso si Daiye. Magaling! Kapatid, pwede ka nang lumabas? Kakatapos lang niyang magsalita, isa pang tao ang lumabas mula sa loob. Napakamayabang ng boses. Nahuli na sila sa bitag. Lumalabas na si Ruchen pala iyon. Sumigaw siya ng malakas, napakasipag ninyong nagtrabaho. Ginawa ninyong kontrabida ang sarili ninyo, tapos nagpakahirap pa kayo. Wala iyon. Sino ba tayo sa isa't isa? Pagkakita pa lang sa kanya, nagulat silang lahat. Teka! Hindi ba't Hindi rin maiwasan ni Li Yunmu ang matigilan. Mayabang na sinabi ni Dai, hindi mali. Siya nga. Si Zhang Dahai naman ngayon ay ngumiti ng mayabang. Lihim siyang nag-isip. Siyempre, tulad ni Chendi. Dito, itinaas niya ang manggas. Napaka-boring kung 10,000 kristal lang ang ipupusta. Gusto mo bang taasan? Tiningnan siya ni Li Yunmu, hindi maiwasang pagpawisan, nag-iingat. Dumilim ang mukha ni Li Yunmu, tinitingnan siya, lihim na nag-iisip. Tang Ruchen ang isang Toadie. Tapat na sinabi ni Ruchen, pasensya na sa inyong lahat. Ang kaibigan ko, nagkamali lang ng sinabi sa inyo. Ginawa lang nila yon para di. Huminto sandali, tiningnan niya si Li Yunmu, pagkatapos ay nagpatuloy, akitin si Li Yunmu. Nagpakita ng kawalang interes si Li Yunmu. Akitin ako. Bakit? Wala pa rin akong balak lumaban sa'yo. Nagsalita si Ruchen, huwag mong sabihin yan. Kulang ka pa ng isang magandang talim, di ba? Kinuha ni Ruchen ang espada, iniabot, na parang premyo sa pustahan, sinabi kay Li Yunmu, sa iyo na to. Pagkakita pa lang ni Lisi, nakilala niya agad. Ito ang Snowdance Cold Blade. Nagulat si Ling An. Snowdance Cold Blade. Ano iyon? Ipinaliwanag ni Lisi, ang Snowdance Cold Blade ay gawa mula sa libu-libong taong gulang na mina ng itim na dugo ng ibon sa Tian Shan Mountain. Kahit na isa itong big-grade na espada, walang katapusan ang potensya nito. Basta okita ng katumbas na rune, magiging isang A-grade rune battle blade ito. Kung madaragdagan mo pa ng isang weapon soul, mapapalakas ang kalidad ng sandata, at ma-upgrade pa ito para maging isang tunay na Southern Dynasty weapon. Biglang umiti si Zhang Dahai. Ang Snowdance Cold Blade talagang napakaakit. Pero hindi kami makakapaglabas ng mga bagay na kapantay nito para sa pustahan. Pasensya na, Young Master Tang Ruchen. Nagpatuloy si Tang Ruchen, manalo ka man o matalo, pwede mong kunin ang espadang ito.